Si Sasaki ay isang nalulumbay at talunan na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagpupursige sa opisina at panunood ng mga video ng mga alagang hayop. Gayunpaman, nang bumili siya ng isang nagsasalitang ibon na sa totoo lang ay isang sage mula sa ibang mundo, nagkaroon siya ng maladyos na mahika at sinimulang sirain ang lahat sa magkabilang mundo. Nabubuhay si Sasaki ng isang nakakabagot na buhay bilang isang sahod-ero, kumikita ng kakarampot para mabuhay, at ang kanyang pinakamalaking nagawa ay ang pagiging isang single sa kanyang edad na 40. Isang umaga sa opisina, nakita niya ang mga babaeng katrabaho sa likuran niya na nasisiyahan sa ilang mga video ng pusa sa social media. At siya ay labis na nahumaling kaya't napagpasyahan niya na ang pagkakaroon ng alagang hayop ay ang lunas sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Sasaki sa tindahan upang kumuha ng sarili niyang alagang hayop, ngunit natarante siya nang makita niyang kasing mahal ng mga iPhone 17 Pro Max ang mga ito. Dahil mababa ang kanyang sweldo, siya ay nalulumbay at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang kumita ng pera para mabili ang hayop ng kanyang mga pangarap. Ngunit bigla, nakarinig siya ng isang kakaibang boses na tumatawag sa kanya. Matapos sundan ang boses, nakita niyang nagmumula ito sa isang espesyal na loro, at ang kakyutan nito ay nagparamdam sa dalawa niyang natitirang selula ng utak na tuluyang natunaw. Walang pag-aalinlangan, binili ni Sasaki ang loro at iniuwi ito. Habang hinahangaan ang kanyang bagong pampawala ng stress, napagtanto ni Sasaki na kailangan niya itong pangalanan. Ngunit bago pa niya ito mabigyan ng pangalan, bigla itong nagpakilala bilang isang makapangyarihang salamangkero mula sa ibang mundo. Gayunpaman, inakala ni Sasaki na gumagawa lamang ito ng isang kalokohang Harry Potter roleplay, kaya pinangalanan niya itong Pips. Nagulat si Sasaki na ang ibon ay nakakapagsalita ng napakarami, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito para sa hapunan upang subukan kung kaya nitong makipag-usap ng buo. Nakakagulat, binigyan siya ni Pips ng kumpletong paglalarawan ng magarbong hapunan na gusto niya. Ngunit sinabi ni Sasaki na hindi niya ito kayang bayaran dahil isa siyang mahirap na lalaki. Ipinaliwanag ni Pips na siya ay pinalayas mula sa kanyang mundo at muling nagkatawang tao bilang isang ibon, at ngayon ay nagpasya siyang mamuhay ayon sa gusto niya, ngunit kailangan niya ng kasabwat para magawa ito. Hiniling niya kay Sasaki na maging kaparehan niya, na nangangakong gagawin siyang kasing yaman ni Elon Musk. At pumayag si Sasaki dahil sa palagay niya ay humihingi lamang ng mas maraming oras sa paglalaro ang utak ng ibon. Gayunpaman, biglang lumikha si Pips ng isang mahiwagang bilog sa harap niya, at lubos na naloko si Sasaki. Kaya, ipinaliwanag niya na binibigyan niya ito ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng paglilipat ng kapangyarihan, umakyat si Pips sa balikat ni Sasaki at nag-activate ng isang mahiwagang spell na naghahatid sa kanila sa kanyang sariling mundo. At sa sandaling iyon napagtanto ni Sasaki na siya ay naisekay. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas matamis ang buhay ni Sasaki dahil iniwan na niya ang mga pagsakay sa tren sa oras ng rush hour at ginamit ang teleportation spell ni Pips para ilipat ang kanyang sarili sa trabaho. Kasunod ng ideya ni Pips, nagsimula siya ng isang negosyo kung saan bumibili siya ng mga merienda at iba pang modernong gamit mula sa convenience store sa normal na mundo at ibinebenta ang mga ito sa mga matataas na ranggong maharlika sa mundo ng pantasya. Isang gabi, umuwi siya pagkatapos bumili ng maraming paninda at nakita ang kanyang kapitbahay na nakaupo sa labas, at nagmumakmak tungkol sa katotohanan na ang kanyang ina ay kasalukuyang nakikipagsesyon sa mga gym bro sa buwang iyon. Kaya, inabutan niya ito ng isang Snickers bar para pasayahin ito. Pagkatapos, nakita ni Sasaki si Pips sa loob at nag-teleport sila sa isang kumpanya ng pangangalakal sa mundo ng pantasya, na pinapatakbo ng mga maharlika. Nang ibigay niya ang ilang mga pangunahing modernong gamit sa mga ngalakal, nalaglag ang panga ng lalaki sa sahig na parang unang beses siyang nakakita ng Pokemon card, at binili niya ang mga ito kapalit ng ilang gintong barya, na nagkakahalaga ng 400 milyong yen sa normal na mundo. Kasunod nito, naglakbay si Sasaki pabalik-balik sa pagitan ng mga mundo, nagnenegosyo, at nasisiyahan sa mga pagkaing pantasya na hindi pa niya natitikman noon. Pagkatapos ay nagsimula siyang matuto ng mahika kasama si Pips, ngunit nakita niya na ang incantation para sa spell na gusto niyang lubos na ma-master, ang teleportation spell, ay kasing haba ng isang dula ni Shakespeare. Kaya, nagpasya siyang dahan-dahan itong matutunan tuwing pahinga sa trabaho. Kalaunan,
kumain siya kasama si Pip sa isang fantasy restaurant, at pagkatapos, sinimulan niyang isaalang-alang ang pagbubukas ng sarili niyang fast food joint. Bigla, isang chef ang pinalayas mula sa kalapit na restaurant. Kaya, inalok siya ni Sasaki ng tulong at tinanong kung ano ang nangyayari. Matapos marinig ang kwento ng chef, hiniling ni Sasaki na makipagsosyo sa kanya sa paggawa ng kanilang sariling restaurant at binigyan pa ang chef ng posisyon bilang manager, na lubos niyang ikinagulat. Kasunod nito, ginawa nila ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos at matagumpay na naitatag ang kanilang bagong restaurant sa fantasy world. Isang hapon habang nanananghalian, tinanong ni Pip si Sasaki kung bakit siya nagbukas ng restaurant gayong wala ito sa kanyang orihinal na plano. Kaya, ipinaliwanag ni Sasaki na ginawa niya ito upang makakain si Pip sa paraang gusto niya. Di nagtagal, nagsagawa si Sasaki ng ilang pagsasanay sa mahika kasama si Pips, at siya ay naging bagong avatar ng matagumpay niyang naihagis ang maraming elemental na spell. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasiyahan dahil ang spell ng teleportasyon na talagang gusto niya ay hindi pa rin niya kayang abutin. Sa mga sumunod na araw, lumago ang negosyo sa isekai ni Sasaki hanggang sa punto na ang pinuno ng lungsod ay naging mausisa tungkol sa kanyang mga gamit at hiniling na makipagkita sa kanya. Sa panahon ng pagpupulong, tinanong ng pinuno kung siya ay isang mataas na ranggong maharlika mula sa ibang kontinente. Ngunit nagsinungaling si Sasaki na siya ay isang manggagawa na nagbebenta ng mga bagay na kanyang nilikha. Nang marinig ito, nagpa siya ang pinuno na gawin siyang personal na kasosyo sa negosyo at nangakong ipapalaganap ang kanyang pangalan sa iba pang mga maharlika. At ito ay nagpasaya kay Sasaki dahil sa wakas ay nagawa na niya ang kanyang pangunahing layunin. Isang gabi, naglalakad pa uwi si Sasaki nang biglang bumangga ang isang pag-atake ng yelo sa pader sa harap niya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na ginawang talam ang kanyang braso habang inaatake ang isang babaeng nagngangalang Hashizaki, at ito ang lubos niyang ikinagulat. Noong una, sinubukan niyang tumakbo, ngunit nang mapagtanto niyang malapit nang matusok ang babae, pinasabog niya ang isang yelo sa braso ng maton. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang yelo sa kanyang katawan, na naging dahilan upang matarante si Sasaki na malapit na niyang wakasan ang buhay ng maton. Ngunit ginamit ni Hashizaki ang kanyang mga kapangyarihan upang tunawin ang yelo. Bigla, itinutok ni Hashizaki ang baril kay Sasaki, tinawag siyang isang psychic habang tinatanong kung kailan niya nakuha ang kanyang mga kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Sasaki na ilang araw pa lamang niya nakuha ang mga ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sundan siya, na nangangakong gagawing sulit ang kanyang oras. Habang sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga kasama, napagtanto ni Sasaki na maaaring may iba pang mga gumagamit ng mahika na katulad niya, at plano niyang tanungin si Pips tungkol dito. Kaya, sinabi niya sa kanya na kailangan muna niyang dumaan sa bahay. Pinayagan siya ni Hashizaki at sinabihan siyang mag-impake ng ilang damit dahil magpapahinga siya. Ngunit ito ang nagpaalala sa kanya dahil may trabaho siya kinabukasan. Kaya tiniyak niya sa kanya na ang kanyang organisasyon ang bahala sa kanya. Di nagtagal, nakauwi si Sasaki at ipinaliwanag ang buong engkwentro niya kay Hashizaki kay Pips. Habang pinagmamasdan siya ni Pips, ipinaliwanag niya na si Hashizaki ay hindi isang salamangkero dahil hindi niya maramdaman ang anumang mana mula rito, at ipinapalagay na ang mga kapangyarihang pangkaisipan sa normal na mundo ay nakabatay sa ibang pundasyon kaysa sa mahika. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sasaki na kumuha ng karagdagang impormasyon mula kay Hashizaki. Kaya naghanda sila at sinalubong siya sa labas at namula siya habang nagpapasalamat kay Sasaki sa pagliligtas sa kanya kanina. Habang nasa biyahe sila, ipinaliwanag ni Hashizaki kay Sasaki na ang mga psychic ay nagpapakita sa buong mundo at bawat isa ay may natatanging kakayahan, kabilang ang kanyang sarili, na kayang manipulahin ang tubig. Gayunpaman, ginagamit ng ilang psychic ang kanilang mga kapangyarihan para sa krimen. Kaya ang organisasyon ni Hashizaki, ang Paranormal Bureau, ay umiiral upang irehistro ang mga psychic at panatilihin silang nasa maayos na kalagayan. Di nagtagal, nakarating sila sa punong tanggapan ng Paranormal Bureau kung saan sinabi ni Hashizaki kay Sasaki na doon na siya magtatrabaho simula ngayon dahil kamakailan lang niya ito nerehistro. Habang magkasama silang nagiinuman ng tsaa, tinanong ni Hashizaki si Sasaki kung ano ang kakayahan nito, ngunit nagsinungaling ito na kaya lang niyang magpaputok ng yelo dahil ayaw niyang ipadala sa mga mapanganib na misyon.
Pagkatapos ay humingi siya ng demonstrasyon at nang magawa niya ito, natuwa si Hashizaki dahil ang kakayahan niyang lumikha ng yelo mula sa wala ay perpektong napunan ang kakulangan niya ng kakayahang lumikha ng tubig ng mag-isa. Napagtanto niya rito na isa siyang workaholic na malapit nang hilahin siya bilang personal niyang errand boy. Kaya, sinubukan niyang sabihin sa kanya na hindi siya isang adventurous na tao, ngunit masayang sinabi sa kanya ni Hashizaki na maaari silang kumita ng bilyon-bilyon ng magkasama bilang mga mangangaso, na nagpapagtanto sa kanya na hindi niya matatakasan ang baliw na ito na uhaw sa pera. Nang pumasok si Sasaki sa kanyang silid, naalala niya na may aasikasuhin siyang negosyo sa kabilang mundo, ngunit nakita niyang may mga kamera sa paligid. Kaya, nilabas niya si Pips para mag-teleport. Gayunpaman, habang naglalakad sa kalye, napansin ni Sasaki na may sumusunod sa kanya. Kaya, pumasok siya sa banyo ng isang convenience store at matagumpay na nag-teleport sa mundo ng pantasya para magnegosyo. Kinabukasan, pagod na pagod si Sasaki matapos magnegosyo buong gabi. Ngunit, biglang sumulpat si Hashizaki sa kanyang pintuan at sinabing oras na para magtrabaho, habang nahihirapan siyang mag-isip ng dahilan para paalisin siya. Biglang dumating ang supervisor at sinabihan si Hashizaki na itigil ang pagpipilit sa kanyang hindi pangkaraniwang etika sa trabaho sa bagong dating. Pagkatapos ay inutusan niya si Hashizaki na gumawa ng ilang trabaho sa mesa at binigyan si Sasaki ng telepono na laging dala niya kung sakaling may mga emergency na trabaho. Gayunpaman, ikinababahala ito ni Sasaki dahil ang mga trabahong pang-emerhensya ay makakaapekto sa kanyang kakayahang mag-relax sa kanyang mga araw na walang pasok, at naisip pa niya na itapon ang mga ito sa mundo ng pantasya upang hindi siya makontak ng mga ito. Di nagtagal pagkatapos, binigyan si Sasaki ng kumpletong pagsasanay sa koanihan, at nalaman niya na ang publiko ay karaniwang nakikita ang kanilang mga ahente bilang mga opisyal ng pulisya, kaya naman maaari silang magdala ng mga baril. Pagkatapos ng pagsasanay, ibinigay kay Sasaki ang kanyang unang allowance na 1,000,000 yen, at ito ang nagpasaya sa kanya dahil halos hindi na siya nakakaraos nitong mga nakaraang araw. Nang gabing iyon, nakita niya si Utonari, na nagbigay sa kanya ng isang pakete ng mga gawang bahay na cookies, at ipinangako niya rito na pahahalagahan niya ang mga ito magpakailanman. Bigla, naging psycho mode si Utonari, at nagtanong kung bakit siya kasama ni Hashizaki. Kaya ipinaliwanag niya na isa lamang siyang kasamahan sa trabaho, dahilan upang mamula siya at tumakbo palayo sa kahihiyan. Pagpasok niya sa kanyang bahay, biglang natarante si Pips sa wika ng ibon. Kaya dinala niya si Pips sa parke para alamin kung ano ang problema. Doon, isiniwalat ni Pips na may pumasok sa kanilang bahay nang wala siya at naglagay ng ilang mga insekto. Ngunit sa kabutihang palad, wala silang nakitang kakaibang ginagawa ni Pips. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sasaki ng tawag mula sa kanyang supervisor at sinabihan siyang huwag nang maglagay ng mga aparato sa kanyang bahay. Ngunit ipinaliwanag ng supervisor na isa lamang itong pagsubok upang makita kung isa siyang traidor na nagtatrabaho para sa isang karibal na organisasyon. Dahil nakapasa si Sasaki sa pagsusulit, hiniling sa kanya ng supervisor na patuloy na makipagtulungan sa kanila upang pabagsakin ang masasamang psychic. Kinabukasan, sinira ni Sasaki ang ilang mga bato gamit ang isang magic blast, at nagulat si Pip sa kung gaano kabilis niyang na-master ang mga intermediate spell. Inaangkin ni Sasaki na ito ay dahil lamang sa mahika na ibinigay sa kanya ni Pips. Ngunit sinabi ni Pips Sensei na ang kanyang pagganap sa sarili nito ay pambihira dahil karamihan sa mga gumagamit ng mahika sa mundo ng pantasya ay karaniwang tumatagal ng higit sa 1 dekada upang maabot ang mga intermediate spell. Pagkatapos ng pagsasanay, nagtatype si Sasaki sa notes app ng kanyang telepono na natutunan na niya ngayon ang isang lightning spell at isang healing spell, ngunit ito ay nakakalito kay Pips. Kaya, ipinaliwanag niya na sinusubaybayan niya ang lahat ng mga spell na natutunan niya, kahit na ang pagkakataon ng mga ito ay nagiging mas mahirap kabisaduhin kaysa sa mga patakaran ng column game. Nang marinig ito, inirekomenda ni Pips na gumamit ng grimoire at agad na napagtanto ni Sasaki na ang tinutukoy niya ay ang parehong magic book na nakita niya sa hindi mabilang na manga at mga laro. Kaya, tinanong niya si Pips kung kailangan niyang salakayin ng isang piitan para makakuha nito. Gayunpaman, sinabi ni Pips na kasalukuyan siyang may hawak na isa, at ito ay nakalito kay Sasaki. Kaya, ipinaliwanag niya na ang grimoire ay isang pangkalahatang termino para sa isang koleksyon ng mga na-transcribe na chant.
Pagkatapos ay sinabi niya na ang telepono ni Sasaki ay akma sa bayarin dahil ang isang grimoire ay hindi kailangang isulat sa papel at tinta. Pagkatapos, isinuot muli ni Sasaki ang kanyang business suit bilang paghahanda sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mangangalakal, si Mark. At ipinaalala sa kanya ni Pips na kailangan nilang kumain ng pinakamasarap na pagkain sa restaurant pagkatapos. Kalaunan sa mundo ng pantasya, lubos na natigilan si Mark sa walkie-talkie na ibinigay sa kanya ni Sasaki, at inabutan siya ni Sasaki ng baterya para gamiting paggamit sa mga ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang baterya ay magpapanatili sa aparato na tumatakbo ng mahigit isang araw, at pagkatapos nito ay titigil ito sa paggana. Nang marinig ito, sinabi ni Mark na bibilhin niya ang mga baterya kahit na kasing halaga pa ito ng isang PlayStation. At natuwa si Sasaki na marinig ito dahil hindi na niya itatago ang kanyang inventaryo ng masyadong matagal. Gayunpaman, hiniling ni Mark na bilhin ang buong stock ng mga walkie-talkie. Ngunit hindi maintindihan ni Sasaki kung bakit bigla siyang kumikilos na parang si Mr. Beast. Kaya, isiniwalat niya na inutusan siya ni Viscount Miller na bilhin ang buong stock ng anumang natatanging produkto na dala ni Sasaki at lalo itong nalilito kay Sasaki. Kaya, ipinaliwanag niya na tumataas ang tensyon sa ibang mga bansa at kailangan nila ang mga bagay na ito bilang paghahanda sa anumang kaguluhan na magaganap. Pagkatapos ng business meeting, naglalakad si Sasaki sa kalye nang dumating ang kanyang chef, si Francis, at dinala siya sa restaurant. Humanga si Sasaki na mas siksikan ito kaysa sa kahit anong tindahan ng Domino's. Kaya, ipinaliwanag ni Francis na ang kanilang negosyo ay sumikat kamakailan at inimbitahan siya sa loob para sa isang espesyal na kainan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sasaki at iniabot sa kanya ang kanyang bayad para sa buwan bago siya binigyan ng isang bagong listahan ng mga recipe na gagayahin. Pagkatapos, pumasok sila sa restaurant at nasiyahan sa ilang magagandang kantahan bago bumalik sa kanilang mundo. Maaga kinabukasan, habang natutulog si Sasaki, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hashizaki na inaanyayahan siyang pumunta agad sa isang misyon. Sumagot siya na parang isang zombie na walang utak hanggang sa makita niyang tinawagan siya ng supervisor ng 1,000,000 beses, na siyang dahilan kung bakit siya tuluyang bumangon sa kama. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa opisina kung saan ipinakilala siya ng supervisor, si Akucho, bilang partner ni Hashizaki sa ilang ibang empleyado, ngunit pinagtawanan nila siya habang papalayo sila. Di nagtagal pagkatapos, nagkita sila sa opisina ni Akucho kung saan ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang misyon ay isang malawakang pag-aresto sa isang grupo ng mga iregular na psychic na kumikilos sa loob ng lungsod. Habang inaabot si Sasaki ng isang info tablet, ipinaliwanag niya na ang gobyerno ay nagre-rehistro at nagmomonitor ng mga psychic dahil ang ilan sa kanila ay maaaring maging lubhang mapanganib, ngunit ang grupong ito ay tumatangging sumunod. Nang marinig ito, tinanong ni Sasaki kung inaaresto ba nila sila dahil sa pagtangging sumunod sa pag-aresto, ngunit sinabi ni Akucho na ito ay dahil sa isa sa kanilang mga miyembro ang gumamit ng kanyang mga kapangyarihan upang magdulot ng pinsala. Habang tinitingnan ni Sasaki ang listahan ng mga rebeldeng psychic, nakita niya ang lalaking sumalakay kay Hashizaki. Sinabi ni Akucho na ang iba pang mga miyembro ay pinaghihinalaang kasabwat. At matapos silang imbestigahan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan ng koanihan ang kanilang pinagtataguan. Kaya't sina Hashizaki at Sasaki ay nakatakdang kustodiya na ngayon upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Pagkatapos, sina Sasaki at Hashizaki ay nakasuot ng mga kagamitang pangmilitar sa isang truck, ngunit natatakot pa rin si Sasaki. Kaya ipinaalala ni Hashizaki sa duwag na hindi niya kailangang lumaban. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Sasaki dahil alam niyang ang kanyang tungkulin bilang taga-suporta sa unahan ay maaari pa rin siyang maging target. Nang tanungin ni Sasaki si Hashizaki kung natatakot ba siya sa nalalapit na labanan ng kasawian, bigla siyang nagsimulang magtaka kung paano ito ang kanyang gininto ang pagkakataon upang makakuha ng sapat na pera para pumunta sa Disneyland at sinabi sa kanya na umaasa siya sa kanyang suporta. Di nagtagal, nakarating sila sa pinagtataguan ng kaaway at lumipat dala ang kanilang mga armas, ngunit napansin nila na walang tao sa paligid. Kaya, naisip nila na napunta sila sa maling lugar. Gayunpaman, may masamang kutob si Hashizaki. Kaya, sinabihan niya si Sasaki na sumama sa kanya habang paalis siya.
Bigla silang nakarinig ng mga boses mula sa kanilang punong himpilan na sumisigaw ng tulong, at ito ang nagpasimula sa kanilang pagkataranta. Nang sandaling iyon, isang bowling pin ang tumama sa isa sa mga ahente, at isang buhawi ang nabuo sa gitna ng silid, na nagpaisip sa kanila na sila ay nakapasok sa isang patibong. Habang pinagmamasdan ang buhawi, napagtanto ni Sasaki na ang gumagamit ng stand ng kalaban ay hindi gumagamit ng hangin, kundi isang taong may kakayahang psychokinesis. Sinubukan ng iba pang mga ahente na tumakas, ngunit agad silang natamba ng mga lumilipad na bola ng bowling. Sinubukan ng isa sa kanila na lumaban gamit ang isang flame blast, ngunit madaling naharang ang kanyang atake at natabunan siya ng isang kayag ng mga lumilipad na bagay. Habang nagtatago ang mga tao sa sulok, sumugod si Hashizaki at hiniling kay Sasaki na suportahan siya. Nang magpaputok si Sasaki ng isang piraso ng yelo patungo sa kanya, tinunaw niya ito sa tubig at ginamit ito bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga lumilipad na projectile. Gayunpaman, biglang sinubukan ng kaaway na psychic na tapusin ang isa sa kanilang mga tauhan. Kaya, iniligtas niya ito gamit ang lahat ng tubig na kanyang inimbak at hiniling kay Sasaki na tumakas. Napagtanto ni Sasaki na masasawi siya nang wala ang kanyang supply ng tubig. Kaya sinabi niya rito na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang kapareha, dahilan para mamula ito. Nang sandaling iyon, dumating ang kaaway na psychic. At sinubukang ihulog si Hashizaki sa kanyang ulo, ngunit binalutan niya ang sarili ng tubig at inatake siya. Gayunpaman, inatake niya ang depensa ni Hashizaki at pinatumba siya. Pagkatapos ay pinagbantaan niya itong tatapusin kung hindi lalabas si Sasaki. Kaya lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at hiniling sa kanya na magpakilala. Gayunpaman, tumanggi siyang sumunod, kaya nagsimula siyang magpaputok ng mga kidlat hanggang sa magpakita ang iba pang masasamang psychic. Hiniling sa kanya ng pinuno ng kaaway na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya. Kaya pumayag siyang palayain ang kanyang mga kasama bago umalis. Pagkatapos, nakipagkita si Sasaki kay Hashizaki, na nag-alok na bigyan siya ng hapunan bilang gantimpala sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa restaurant, isiniwalat niya na isa siyang estudyante sa high school na nagtatrabaho sa mga oras na walang trabaho dahil sa laki ng sweldo. Habang naglalakad pa uwi si Sasaki, nakita niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok sa kalye, at bigla itong lumipad sa ere at nagbukas ng isang portal, na ginamit niya pa uwi. Nang gabing iyon, hinainan ni Sasaki si Pips ng isang mamahaling pagkain bilang pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya sa ngayon, at hindi nag-aksaya ng oras si Pips bago isinubo ang lahat ng pagkain sa kanyang tiyan. Pagkatapos kumain, pinunasan ni Sasaki ang mantsa sa tuka ni Pips at nagreklamo tungkol sa katotohanang hindi pa niya natututunan ang barrier magic. Itinuro ni Pips na ang pagpapabuti ng kanyang hilang magic ay magiging malaking tulong din sa kanya sa hinaharap. Kaya, hiniling ni Sasaki sa loro na si Pips na tulungan siya sa kanyang pagsasanay sa mahika pagkatapos niyang makipagkita kay Mark kinabukasan. Matapos siyang sumang-ayon, gumawa si Sasaki ng plano na magpahinga sa kanyang kama pagkatapos upang makalabas siya mula sa kabilang panig na ganap na presko. Gayunpaman, nasira ang kanyang mga plano nang ipaalam sa kanya ni Viscount Miller na nagsimula na ang isang digmaan. Habang sinusubukan ni Sasaki na ay proseso ang kanyang mga salita, isiniwalat ng Viscount na inutusan din siya ng hari na pumunta sa mga frontline dahil ang sumasalakay na kaharian na Ogun ay may dobleng puwersa kaysa sa kanilang kaharian. Itinuro ni Miller na magiging malaki ang pinsala sa lungsod kung maaabot sila ng kaaway at hinihiling kay Sasaki na tulungan siya. Inilagay nito si Sasaki sa isang seryosong problema dahil ayaw niyang masangkot sa digmaan kahit na gusto niya silang tulungan, at sa huli ay tinanggihan niya ang imbitasyon ni Miller sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang simpleng manggagawa. Gayunpaman, sinabi ni Miller na gusto niyang si Sasaki ang magsilbing eksklusibong tagapagbigay ng kanilang mga gamit sa panahon ng digmaan dahil ang kanyang mga gamit ay napakahalaga sa kanila, at sa wakas ay naunawaan ni Sasaki na ang kailangan lang niya ay mga rasyon at materyales. Pagkatapos ay binanggit ni Miller ang katotohanan na ang pagtitipon at pagdadala ng lahat ng kinakailangang gamit sa larangan ng digmaan ay tumatagal ng halos 1 buwan upang matapos, at nakipagnegosasyon siya sa mga mangangalakal, kabilang ang Herman Trading Company, para sa kanilang tulong.
Ngunit hindi niya sila mapipilit na tumulong dahil ang magre-resultang pagtaas ng pagkain ay mas mabilis na sisira sa ekonomiya kaysa sa magagawa ng kaaway. Inutusan ng hari si Miller na magtayo ng mga kuta at magbigay ng pagkain para sa harapang linya. Bilang isang maharlika na naglilingkod sa korona, obligado siyang sumunod, at ang pagtanggi ay maaaring mag-iwan sa kanya ng kawalan ng peerage. Kahit na alam ito, mapagkumbabang iminungkahi ni Sasaki na ang pinakamatalinong desisyon ay ang pagtalikod sa kaharian. Nang marinig ito, tinanong ni Miller kung narinig na niya ang tungkol sa Star Sage, at sinabi ni Sasaki na hindi niya alam, kahit na ang pinag-uusap ang salamangkero ay literal na nasa kanyang balikat. Hanggang isang siglo na ang nakalilipas, ang kaharian niya ay isang maunlad na lupain na umuunlad sa mahiwagang teknolohiya. Ngunit dahil sa pagsasamantala sa kamay ng isang partikular na grupo ng mga maharlika, karamihan sa mga salamangkero ay umalis sa mga lupang ito. Ang nakapagpanatili ng kapayapaan sa kanilang pagkawala ay isang napakahusay na salamangkero na kilala bilang Star Sage, na walang pagod na nagtrabaho para sa kanilang kaharian. Ngunit natapos din ito ilang taon na ang nakalilipas. Isang pangkat ng mga maharlika na nagalit sa pabor na ipinakita ng hari sa Star Sage ang nagpapaslang sa kanya. At mula noon, ang kaharian ng Kawan ay sinalot ng katiwalian at pagbagsak. Inaangkin ni Miller na siya at ang iba pang mga maharlika ang nagdala ng kapalaran na ito sa kanilang sarili dahil sa kanilang kawalang ingat, at sinabi kay Sasaki na hindi niya matatanggap ang kanyang payo. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Sasaki sa paggawa ng isang walang pag-iisip na mungkahi at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang matugunan ang kanyang mga inaasahan. Gayunpaman, hiniling ni Sasaki sa kanya na mangako kapalit ng kanyang serbisyo. Pagkatapos ng pulong, sina Sasaki at Pips ay naglalakad palayo sa manor nang makita nila ang isang maharlika na nagngangalang Count Derek na pumapasok sa mga gate. Habang naglalakad sila sa palengke, sinabi ni Sasaki na gusto niyang tumulong hanggat maaari. Kaya, lumipad si Pip sa harap niya at ipinaalam sa kanya na ang kanyang kapangyarihang mahika ay higit pa kay Doctor Strange dahil madali niyang mababago ang takbo ng labanan kung gugustuhin niya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na hindi dapat isuko ni Sasaki ang relasyong nabuo niya sa kaharian ng Hearst ng ganoon kadali. Kaya, nagpasya si Sasaki na lutasin niya ang usaping ito sa digmaan sa paraang hindi masyadong nakakakuha ng atensyon. Di nagtagal, nakarating sila sa restoran at nakita ang ilang galit na chef na naglalakad palayo. Kaya ipinaliwanag ni Francis na gusto ng kanyang dating master na ibenta niya sa kanya ang kanilang mga sangkap sa mas mababang presyo. Kahit na may utang na loob si Francis sa kanyang dating tagapagturo, ayaw niyang ipagkanulo ang tiwala ni Sasaki na siyang humila sa kanya palabas ng trinsera. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Sasaki na magulat kung may mangyari ulit na katulad nito upang makagawa siya ng mga hakbang laban dito, ngunit nagreklamo si Francis na ayaw niyang abalahin ang amo. Kaya tiniyak sa kanya ni Sasaki na paprotektahan niya ang kanyang sarili at ang restoran. Labis itong ikinatuwa ni Francis kaya't naiyak siya. Ngunit nabahala si Sasaki dahil tulad ng sinabi ni Miller, tumataas na ang mga presyo ng pagkain at nagpasya siyang kumilos sa lalong madaling panahon. Kalaunan, nakarating sila sa kumpanya ng pangangalakal ng Kepler at isiniwalat ni Pips Sensei na isa ito sa mga nangungunang kumpanya ng pangangalakal sa bayan ng Nyonya. Pagpasok nila sa loob, ipinakita ni Sasaki sa punong mangangalakal ang isang listahan ng mga ninanais na produkto at ipinaalam sa kanya na kinukuha niya ang mga ito para sa kanyang bansa, na kasalukuyang nasa digmaan. Gayunpaman, binalaan siya ng mangangalakal na kahit ibenta niya ang mga ito sa kanya, maaari siyang magdusa ng malaking pagkalugi dahil sa kahirapan sa transportasyon. Ngunit tiniyak sa kanya ni Sasaki na magiging maayos ang lahat, at nagsalita ng ilang mga salitang pangkalakalan na natutunan niya mula sa kanyang trabaho sa opisina sa totoong mundo upang kumbansihin siya. Nang tanungin siya ng mangangalakal kung tatangkilikin niya ang iba pang mga bahay kalakalan, sinabi ni Sasaki na nakikipagnegosyo lamang siya sa Herman Trading Company at sinabi sa kanya na magbabayad siya ng isang malaking bag ng mga gintong barya para sa mga gamit sa digmaan. Kaya, sa wakas ay pumayag ang mangangalakal na makipagnegosyo sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, gulat na nakatitig si Miller sa kanyang bodega, na ngayon ay puno na ng mga gamit, at pinasalamatan niya si Sasaki sa muling pagdating para sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Sasaki kung may alam ba siyang teleportation spell tulad ng Star Sage.
At nagpasya si Sasaki na hindi niya ilalagay sa panganib si Pips. Kaya, nagsinungaling siya na siya ang may kapangyarihang mag-teleport at hiniling sa kanya na ilihim ito. Nang tanungin niya ang pinagmulan ng titulong Star Sage, ipinaliwanag ni Miller na ang ibig sabihin nito ay isang wizard na mas maraming alam na spell kaysa sa mga bituin sa langit at muling pinasalamatan si Sasaki bago siya pinaalis gamit ang isang karwahe. Pagkalipas ng isang buwan sa kabilang mundo, ipinaalam ni Mark kay Sasaki na nasawi na si Miller. Pagbalik sa normal na mundo, nakatagpo ni Sasaki si Akucho, na nagpaalam sa kanya na opisyal na siyang pino-promote bilang isang inspector at itinalaga siyang magtrabaho kasama si Hashizaki sa isang psychic recruitment. Nagreklamo siya na hindi siya komportable na makipagtulungan kay Hashizaki. Ngunit nang ipaliwanag ni Akucho na ang ilang mga psychic ay kasing baliw ng mga bilanggo sa Gotham, sa wakas ay pumayag si Sasaki na makipagtulungan sa kanya. Kalaunan, bumalik si Sasaki sa kabilang mundo at nakilala ang butler ni Miller, na humiling kay Sasaki na panatilihin ang anak ni Miller, si Elsa, sa kanyang kumpanya ng pangangalakal para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sasaki na ibenta sa kanya ang ilan sa kanyang mga produkto. Ngunit may naramdaman si Sasaki na kakaiba tungkol sa matanda. Maya-maya, nasa isang lihim na silid ang mayordomo at ipinapaalam sa kanyang kasamahan na maayos ang kanilang plano dahil maraming maharlikang sumusuporta sa mga kapatid ni Miller ang sakam, at si Miller ang dating pumipigil sa kanila. Ngunit ngayong wala na siya, nagsisimula ng magulo ang mga bagay-bagay. Ipinaalala ng mayordomo sa kanyang misteryosong kapareha ang kabayarang ipinangako sa kanya para sa pagtupad sa kanyang bahagi ng kasunduan, na isang bagay na magbibigay daan sa kanya upang makapagpahinga ng may estilo. Samantala, kumakain ng almusal si Elsa, at pinuri niya ang curry na ibinigay sa kanya ni Sasaki. Kaya, sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang nagustuhan niya ito. Tila, matagal nang naninirahan si Lady Elsa sa Herman Trading Company, at natuwa si Sasaki na sa wakas ay nakakapag-ayos na siya. Nang matikman niya ang pagkain sa kanyang plato, namangha siya sa kung gaano kahusay na ginaya ni Francis ang isa sa mga recipe na ibinigay niya sa kanya. Bigla, pinutol sila ni Mark sa pamamagitan ng pagsasabi kay Elsa na kailangan nilang bumalik agad sa estate. Pagdating nila sa manor, ipinakita sa kanila ng mayordomo na si Esteban ang ilang madugong espada na natagpuan niya sa kagubatan kanina, at agad na nakilala ni Elsa ang mga ito bilang mga espada ng kanyang kapatid. Tinanong ni Sasaki kung ano ang nangyari sa kanila, at sinabi ni Esteban na hindi niya sila mahanap ng iba pang mga mayordomo, ngunit nakakita sila ng mga bakas ng isang matinding labanan na kanilang naganap. Habang nahihirapan si Elsa sa malungkot na balitang ito, humingi ng tawad si Esteban at hiniling sa kanya na gampanan ang kanyang pwesto bilang pinuno ng House Muller. Sinabi ni Sasaki na hindi pa ito ang tamang panahon, ngunit ipinaliwanag ni Esteban na siya lamang ang maaaring umangkin sa titulo sa ilalim ng mga kondisyong ito, at kung tatanggi siya, ang bahay ay mabubuwag. Nang marinig ito, agad na natarante si Elsa, ngunit sinabi ni Esteban na ang titulo at pangalan lamang ang kukunin niya, at siya ang hahawak sa mga gawain ng ari-arian hanggang sa panahon ng kanyang kasal. Dahil dito, sa wakas ay tinanggap niya ang alok. Kaya, nagpasalamat si Esteban sa kanya at nangako na susuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Di nagtagal, sina Sasaki at Mark ay nakasakay sa isang karwahe, at nakita nilang palayo ang ilang mga tao. Kaya, ipinaliwanag ni Mark na marami sa mga mamamayan ang nagsimulang lumikas matapos marinig na natalo ang mga puwersa ng hari sa harapan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na sinimulan na ng Imperyong Ogon ang pag-atake sa mga nakapalibot na rehiyon, at siya at ang kanyang grupo ng mga ngalakal ay nag-iisip na sumilong sa kabisera kasama si Lady Elsa. Nang hilingin niya kay Sasaki na sumama sa kanya, nagpasalamat si Sasaki sa alok, ngunit sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Mark na nakakalungkot na ang unang responsibilidad ni Elsa bilang pinuno ng kanyang marangal na sambahayan ay maaaring iwanan ang mga lupang binantayan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kalaunan, habang nakaupo sina Sasaki at Pips sa tabi ng baybayin, hiniling ni Pips kay Sasaki na tulungan siyang baguhin ang takbo ng digmaan at agad na sumang-ayon si Sasaki. Nang tanungin ni Sasaki kung dapat ba siyang gumamit ng teleportation spell, sinabi ni Pips na hindi niya kaya dahil hindi niya alam ang lokasyon ng kalaban, ngunit iminungkahi niya na maglakbay doon sa ibang paraan sa gabi.
Nang gabing iyon, ginamit ni Pips ang kanyang mahika upang paliparin si Sasaki sa himpapawid tulad ni Superman at namangha si Sasaki sa karanasan. Ipinaalala sa kanya ni Pips na mayroon silang mga eroplano sa kanyang mundo, ngunit sinabi ni Sasaki na ang kanilang ginagawa ngayon ay mas kamangha-mangha pa rin dahil ang sangkatauhan ay palaging nangangarap na makakalipad ng walang teknolohiya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Pips na turuan siya ng spell, at sumang-ayon si Pips, na sinasabing sasanayin niya siya mamaya. Di nagtagal, nakarating sila sa kampo ng Imperyong Ogan. At nang tanungin ni Sasaki kung ano ang gagawin nila, sinabi ni Pips na pasasabugan niya sila sa isang atake dahil hindi na nila kailangang pahirapan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sasaki na bantayang mabuti ang spell na gagamitin niya dahil baka balang araw ay matutunan din niya kung paano ito gamitin. Nagpakita ang ilang magic circles sa kalangitan at ginamit ito ni Pips upang magpaputok ng berdeng Kamehameha Blast na agad na naglipol sa lahat ng puwersa ng kaaway. Ikinagulat ito ni Sasaki, kaya ipinaliwanag niya na ang spell na ginamit niya ay medyo flexible dahil ang area of effect nito ay maaari ring ituon sa isang punto. Napansin ni Pips na nakakaramdam ng pagkakasala si Sasaki sa kanilang ginawa. Kaya ipinaalala niya sa kanya na siya ang humila ng gatilyo at sinabihan siyang huwag pahirapan ang sarili dahil dito. Habang naghahanda silang umuwi, biglang sumabog ang isang pulang laser beam patungo sa kanilang direksyon. At sinubukan ni Sasaki na harangan gamit ang isang magic shield, ngunit nabasag ito at ang impact ay nagpalipad kay Pips. Nang sandaling iyon, isang mangkukulam ang nagpakita sa likuran ni Pips at sinubukang atakihin siya, ngunit umiwas siya gamit ang mahika ng levitation, kaya patuloy siyang hinahabol nito. Samantala, si Sasaki ay nahuhulog sa ere, kaya nagpakawala siya ng isang spell ng tubig upang ayunan ang kanyang sarili, na nagbigay daan sa kanya upang ligtas na makalapag. Sa himpapawid, nagpakawala si Pips ng ilang mga pagsabog ng mahika sa masamang mangkukulam, ngunit umiwas ito at nagpakawala ng sarili niyang malalakas na pag-atake, na naiwasan din niya. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang pulang laser dragon sa kanya, ngunit gumanti si Pips gamit ang isang piraso ng yelo na nagpasabog dito. Pinanood ni Sasaki ang dalawang mahiwagang alpha na ito na nagbabanggaan sa ere. Ngunit biglang dumating si Count Miller kasama ang kanyang nasugatang kasama. Matapos pagalingin ang mga pinsala ng kaibigan ni Miller, ipinakilala ni Sasaki ang kanyang sarili bilang isang dayuhang mangangalakal. Ngunit nagsimula siyang magtaka kung bakit may isang mangangalakal doon. Kaya tiniyak sa kanya ni Miller na hindi si Sasaki ang kaaway. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lalaki bilang si Adunas, ang pangalawang prinsipe ng kaharian ng Hearst, at agad na lumuhod si Sasaki upang salubungin siya. Nang ibalita ni Sasaki ang maling balita ng kanyang pagkasawi, ipinaliwanag ni Miller na nagkaroon ng isang matinding labanan kung saan siya at ang prinsipe ay nahihiwalay sa kanilang mga puwersa at hiniling kay Sasaki na samahan sila sa kalapit na pamayanan. Pumayag si Sasaki, ngunit bago pa sila makagalaw, isang kawan ng mga palaso ang nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Gayunpaman, hinaranggan ni Sasaki gamit ang kanyang kalasag at pinilit ang mga puwersa ng kaaway na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Kaya, ginawa ni Miller ang ilan sa mga pamamaraan ni Zoro upang sirain sila. Di nagtagal, nakarating sila sa kalapit na nayon na inaatake ng mga halimaw at nagpaputok si Sasaki ng isang malaking alon ng kidlat upang iligtas ang ilang sibilyan. Sumugod ang maharlikang duo upang labanan sila, ngunit natalo sila sa bilang at biglang dumating ang orc boss. Sinubukan ni Sasaki na kuryentehin siya, ngunit hinaranggan niya ang atake at sinipa palayo si Adunas na parang bola ng soccer. Habang pinapagaling ni Sasaki si Adunas, isang higanteng bato ang biglang bumagsak sa orc at matagumpay na bumalik si Pips. Gayunpaman, muling nagpakita ang orc, kaya lumikha si Pips ng isang rock golem, na siyang nagpabagsak sa hari ng ogre gamit ang mga boxing combo ni Pac-Man bago siya itinapon palayo. Ipinakilala ni Sasaki si Pips bilang kanyang guro ng mahika, at agad siyang nakilala ni Miller bilang ang Star Sage. Nang aminin ni Pips na siya nga, biglang lumuhod si Miller upang salubungin siya, ngunit sinabi ni Pips na isa na lamang siyang alagang hayop para kay Sasaki. Matapos ibunyag ang iba pa nilang mga sikreto, inilipat sila ni Pips pauwi at agad na umiyak si Elsa habang niyayakap ang kanyang ama. Nang sandaling iyon, dumating din ang kanyang mga kapatid at ipinakilala sila ni Miller kay Sasaki bilang sina Max at Kai.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Miller na bahagi ito ng kanyang plano na ilantad ang isang traidor, at ipinadala niya ang mga gwardya upang arestuhin si Esteban dahil sa pakikipagsabuatan sa isa pang konde upang agawin ang kanyang lupain. Sa normal na mundo, si Utonari ay nasa paaralan at iniisip kung ang dahilan kung bakit hindi niya nakikita ang kanyang minamahal ng ilang araw ay dahil sa pagbabago ng schedule nito sa trabaho at siya ay naiinis na wala talaga siyang alam. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nag-aalala ay sa mga taon na nakilala niya ito, hindi pa ito lumalagpas sa 3 araw nang hindi umuwi. Habang pauwi, ipinagdasal niya na sana ay makauwi na si Sasaki, ngunit bigla siyang nakasalubong ng isang sawi na babae sa isang eskinita. Di nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at dinala ang bangkay, at ibinigay sa kanila ni Utonari ang lahat ng impormasyong mayroon siya. 2 ahente ng Paranormal Bureau ang dumating sa pinangyarihan at napagtanto na nasa kanilang jurisdiction ito. Kaya, iminungkahi ng isa sa kanila na ilipat ang kaso kina Hashizaki at Sasaki. Pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan kung paano nagsusuplay ng tubig si Sasaki kay Hashizaki gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa yelo at narinig sila ni Utonari. Samantala, umuwi si Sasaki at nagulat siya na araw ng trabaho iyon dahil ang oras na ginugol niya sa kabilang mundo ay hindi dapat umabot ng higit sa 2 araw sa normal na mundo. Ipinapalagay ni Pips na may nangyaring pagkakaiba sa mga araw, ngunit sinabi ni Sasaki na nakababahala pa rin ito dahil maaaring doble ang bilis ng paglipas ng oras sa mundo ng pantasya kaysa sa nararapat. Dahil dito, pinaghihinalaan ni Pips na may nakaapekto sa timeline at hiniling sa kanya na suriin ang talaan. Matapos buksan ang kanyang laptop, tinalakay ni Sasaki ang lahat ng mga kamakailang pangyayari at kung paano nabigyan si Miller ng posisyon sa palasyo para sa pagliligtas kay Prinsipe Adunas at sa ranggo ng konde. Sa kaso ni Sasaki, ginawa siyang kabalyero ng kaharian ng hari, na direktang naglilingkod sa ilalim ng maharlikang pamilya. Inatasan din siya ni Prinsipe Adunas na mamahala sa kanyang mga personal na ari-arian. Matapos dumaan sa mga pangyayaring ito, napagpasyahan ni Sasaki na walang makakaapekto sa daloy ng oras at sumang-ayon si Pips. Bigla, tumunog ang doorbell at nang magbukas si Sasaki, nakita niya si Hashizaki na nagrereklamo tungkol sa kung paano siya hindi nag-check-in ng ilang araw. Habang sinusubukan ni Sasaki na mag-isip ng paliwanag, sinabihan siya ni Hashizaki na maghanda kaagad dahil mayroon silang trabaho. Habang nasa kotse, ipinaalam ni Hashizaki kay Sasaki na ang misyon para sa araw na ito ay ang kumuha ng isang psychic na isang estudyante sa high school sa loob ng Tama Prefecture. Nalilito si Sasaki, kaya ipinaliwanag niya na may mga hindi pangkaraniwang penomenong pinaniniwala ang may pinagmulang psychic na nangyayari sa paligid niya kamakailan. At ayon sa mga investigasyon, isa siyang pyrokinetic na kayang gumawa lamang ng apoy na kasing laki ng isang maliit na flamethrower. Gayunpaman, may mga senyales na ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa paaralan, at lahat ng pinaghihinalaang pagkakataon ay nangyari malapit sa kanyang tahanan nang walang presensya ng isang saksi. Napagtanto ni Sasaki na ang dahilan kung bakit nila pinapadala si Hashizaki ay dahil gumagamit siya ng tubig na magiging perpektong kapareha laban sa isang pyrokinetic, ngunit iminungkahi niya na magpatuloy ng may pag-iingat dahil nakikitungo sila sa hindi alam. Gayunpaman, sinabi ni Hashizaki na isa lamang siyang E-rank psychic tulad ni Sasaki, at hindi niya mahulaan ang anumang mga isyu na mangyayari kung magsasama sila. Pagkatapos ay binanggit ni Sasaki ang nangyari noong isang araw, at tinanong kung ano ang gagawin niya kung biglang susubukan nito na sunugin ang mukha niya. Kaya, isiniwalat niya na pinayagan sila ni Chief Akucho na gumamit ng baril kung kinakailangan. Di nagtagal, nakarating sila sa paaralan at nakita ang isang nerd na may salamin na sinasabi ni Hashizaki na siyang target. Habang sinusundan nila siya, sinabi ni Sasaki na mukha siyang isang ordinaryong estudyante. Ngunit sinabihan siya ni Hashizaki na huwag siyang magbawas ng bantay dahil isa siyang psychic. Hinabol nila siya hanggang sa isang lugar kung saan pinipilit siya ng ilang mga bully na maghanap ng pera para sa kanila. Sinubukan ni Hashizaki na makialam, ngunit pinigilan siya ni Sasaki at sinabihan siyang magbantay pa ng kaunti. Gayunpaman, ikinatwiran niya na maaaring maging mapanganib ang mga bagay-bagay kung biglang susunugan ng nerd ang kanilang likuran. Ngunit sinabi ni Sasaki na sa palagay niya ay hindi niya gagamitin ang mga kapangyarihan dahil ang kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig na ang pambubuli ay nagaganap ng ilang panahon, kasama na ang mga nakaraang linggo.
Nang marinig ito, sumang-ayon si Hashizaki sa kanya, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Sasaki na maaaring lumala ang usapin at umabot sa unang pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa paaralan. Pinanood ni Sasaki habang itinutulak ng mga bully ang lalaki sa lupa at naglakad palayo. At kahit masakit para sa kanya, naisip niya na hindi sila dapat makialam sa paraang makakasira sa kanyang pagpapahalaga sa sarili, lalo na kung sasama sa kanila ang Flameboy sa hinaharap. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hashizaki na hayaan siyang humawak ng pakikipag-ugnayan at negosasyon sa lalaki ng mag-isa, habang ginagamit ni Sasaki ang oras na iyon upang magsulat ng ulat sa pinuno at pagkatapos ay magagawa niya ang anumang gusto niya. Tinanong ni Sasaki kung sigurado ba siya tungkol doon, ngunit sinabi niyang sigurado siya at tiniyak sa kanya na kukontaken niya siya kung may mangyari. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Sasaki ang kanyang ulat sa pinuno at ipinagmamalaki niya na kasalukuyan siyang umiinom ng kape sa isang mamahaling kafe kumpara sa mga basurang restoran na dati niyang kinakainan. Pagbangon niya, nakita niya ang Flameboy na nakikipag-date sa isang babae na nakasalamin, at nagsimula siyang magtaka kung nasaan si Hashizaki. Nang sandaling iyon, dumating ang mga bully at sinubukang kumbensihin siyang maging personal nilang babe para sa gabing iyon, ngunit ikinatuwiran ng lalaki na ayaw niya ng ganoong bagay. Gayunpaman, sinubukan ng pinuno ng mga tulisan na makipagpisikal sa babae, kaya sinampal siya nito at sinabihan siyang huwag hawakan ang kanyang mga kamay. Nang sinubukan siyang suntukin ng bully, biglang nagiba ang anyo ng nerd, na nagdulot ng pagsabog ng apoy, na sumire sa isang eroplano sa kalangitan. Habang nahuhulog ang mga bahagi ng eroplano patungo sa kanila, lumikha si Sasaki ng isang malaking force field na nagpoprotekta sa lahat at nagmadaling tingnan ang babae. Ipinahayag ng babae na siya talaga si Hashizaki at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa pagsunod sa kanila. Nang tanungin siya nito tungkol sa force field, nagsinungaling ito na hindi niya alam kung paano ito nagpakita, kaya inutusan niya itong ipatawag ang pinakamaraming yelo hanggat maaari niyang tipunin. Pagkatapos ay lumikha siya ng ilang mga yelo at tinunaw niya ang mga ito at ginawang tubig, na ginamit niya upang aiwaisak sa mga bully. Pagkatapos ay tinanong niya si Sasaki kung lihim ba siyang isang mahiwagang babae, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya, ipinaliwanag niya na 7 babae sa mundo ang nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na mahiwagang babae. Hapones siya at matagal na siyang pumapaslang ng mga psychic. Bigla, isang mahiwagang babae na may kulay rosas na buhok ang nagpakita mula sa kanyang portal at tinanong si Sasaki kung siya ay isang psychic. Matapos magsinungaling na hindi siya psychic, tinanong niya kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag niya na naroon siya upang tapusin ang mga psychic na responsable sa pagsabog ng apoy at sa harang. Nang sandaling iyon, nagpakita ang pinuno ng psychic gang, si Cheska, at nag-alok na tulungan sila. Agad na pinaputukan siya ng pink na mahiwagang babae, ngunit naharangan ito ng isang mahiwagang kalasag. Sumugod si Hashizaki na may sunod-sunod na pag-atake sa tubig, ngunit madaling naiwasan sila ni Cheska at muling natambo siya. Nang lumapit sa kanila ang mahiwagang babae, nagkasundo silang magtulungan. Habang nag-aaway, ipinaliwanag ni Sasaki sa kanya na gumagamit siya ng mahika. At isiniwalat ng mahiwagang babae na pinaslang niya ang diwata na humingi ng tulong sa kanya dahil ayaw niyang maging isang mahiwagang babae. Nang tanungin niya kung bakit kinamumuhian niya ang mga psychic, sinabi niya sa kanya na pinaslang ng mga psychic ang kanyang mga minamahal na kaibigan bago bumalik sa kanyang portal. Pagkalipas ng ilang oras, nagpapahinga na sa mga kama sina Hashizaki at ang Flameboy at pinasalamatan ni Sasaki si Cheska sa pagtulong sa kanya, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil sigurado siyang gagawin niya ito para sa kanya. Nang tanungin niya kung ano ang gusto niya, sinabi niyang gusto niyang magtrabaho para sa kanyang amo, ngunit sinabi ni Sasaki na wala siyang autoridad na tumawag. Nang marinig ito, hiniling niya sa kanya na i-connect siya sa kanyang superior at inamin na ang dahilan kung bakit niya gustong gawin ito ay dahil interesado na siya kay Sasaki. Ipinaalala ni Sasaki sa kanya na isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang mas magulo kaysa kay Vilgax, ngunit sinabi niyang interesado siya sa mga kapangyarihan nito, lalo na't itinatago niya ang mga ito mula sa koanihan. Nagsimulang matarante si Sasaki sa pag-aakalang buking na siya, ngunit nangako siyang hindi niya ito sasabihin kahit isang salita kung tutulungan niya siya. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Akocho si Sasaki, tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya,
Ipinaliwanag niya na nakipaglaban lang sila sa isang mahiwagang babae at nagsinungaling na ang eroplano na umusok ay dahil sa isa sa mga pag-atake ng mga mahiwagang babae. Gayunpaman, sinabi ng pinuno na narinig niya na may nakitang bowl ang apoy noong bumagsak ang plane na pangkargamento. Kaya, tinanong ni Sasaki kung pinahihintulutan ang paggamit ng mga psychic power kapag nakikipaglaban sa isang mahiwagang babae. Sumang-ayon si Akocho na pinahihintulutan. Kaya nagpasalamat si Sasaki sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa hindi pangkaraniwang kahilingan ng aplikasyon mula kay Cheska. Pagkatapos ng tawag, ipinaalam ni Sasaki kay Cheska na pumayag si Akocho na interviewin siya at isiniwalat sa kanya na ang apartment na ibibigay sa kanya pagkatapos ma-hire ay lalagyan ng mga security camera. Pinayuhan niya itong pumili ng random na oras para sirain ito at sinabing alam niyang labag sa batas na sabihin ito sa kanya, ngunit nagpasya siyang gawin iyon dahil alam niyang ituturing siyang especially iyan ng kaaway ng ilang panahon. Bigla, sumali si Hashizaki sa kanilang usapan, tinanong kung totoo ang sinasabi ni Sasaki. At tinanong ni Sasaki kung totoo ang sinasabi niya dahil gusto niyang malaman kung narinig niya ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Mabuti na lang at partikular na tinanong siya ni Hashizaki kung talagang binabantayan ng hepe ang kanyang apartment gamit ang mga surveillance camera, at isiniwalat ni Sasaki na ginawa niya ito sa lahat ng mga ito, ngunit tiniyak sa kanya na wala siyang kaina-hinalang motibo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hashizaki na bumalik sa bureau dahil na-secure na nila ang kanilang target. Ngunit sinabi ni Sasaki na kailangan muna niyang huminto sa isang lugar. Maya-maya, pumili siya ng isang garapon ng jam sa tindahan. At nang tanungin ni Cheska kung bakit niya ito binibili, sinabi niyang gagamitin niya ito sa pagpapalambot ng kanyang mga putahe ng steak. Kaya binigyan siya ng babae ng ilang mga tip. Di nagtagal, dumating sina Sasaki at Hashizaki sa punong tanggapan ng koanihan, at tinanong ni Hashizaki si Sasaki tungkol sa kanyang pagiging malapit kay Cheska batay sa kanilang kamakailang pamimili, ngunit sinabi ni Sasaki na ibinahagi lamang niya sa kanya ang kanyang gawang bahay na tambak ng mga adobong plum na kanyang ginagawa sa loob ng maraming taon. Ipinaalala sa kanya ni Hashizaki na mapanganib si Cheska at ipinaalam sa kanya na ito ay isang A-rank na psychic na may kapangyarihang tinatawag na energy drain, na karaniwang sumisipsip ng puwersa ng buhay mula sa kanyang mga target sa isang haplos lamang, at nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihang regenerative. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Sasaki na ito ang dahilan kung bakit pinapawalan ng malay ni Cheska si Hashizaki sa lahat ng kanilang mga away. At mas ikinagulat pa niya ito nang ipaalam sa kanya na triple digits ang edad ni Cheska. Di nagtagal, nagkita sila ni Chief Akocho at sinimulan siyang sigawan ni Hashizaki dahil sa paglalagay ng mga kamera sa mga bahay ng ahente, ngunit inaangkin niya na may autoridad siyang gawin ito at tiniyak sa kanya na hindi niya ilalabas ang video. Gayunpaman, inaangkin ni Hashizaki na dinungisan niya ito gamit ang kanyang mga mata. Ngunit sinabi ni Akocho na ligtas siya dahil walang may interes na bantayan siya at nawalan siya ng masabi dahil dito. Ipinaalala sa kanya ni Sasaki na siya rin ay inespiya, ngunit sinabi ni Akocho na hindi siya ang tipo niya at hindi siya kailanman makikipag-date sa loob ng mga pader ng koanihan. Ikinakatwiran pa rin ni Hashizaki na mali ito. Ngunit sinabi ni Akocho na ang mga surveillance camera na inilagay niya noon ay hindi nagkulang ng mga especially iya. At kahit na matapos marinig iyon, hiniling pa rin niya sa kanya na kunin ang kanyang mga kamera. Nang tanungin niya si Sasaki tungkol sa kanyang hawak, sinabi ni Sasaki na mga adobong plum ang mga ito at tinanong kung gusto niya ang mga ito. At sinabi ng pinuno na gusto niya. Kaya binigyan siya ni Sasaki ng isa para subukan. Agad, tinikman niya ito. Ang kanyang kaluluwa ay lumipad sa langit, at sinabi niya kay Sasaki na ito ang isa sa pinakamasarap na adobong plum na natikman niya. Dahil umakto si Sasaki na nagulat, tinanong niya ito kung natikman na niya ito. Ngunit sinabi ni Sasaki na nahihirapan siya sa mga maasim na bagay, kahit na gusto niya ang mga adobong plum. Nang marinig ito, hiniling niya kay Hashizaki na subukan ito, at agad niya itong isinubo sa kanyang bibig. Nagsimula siyang matarante dahil sa asim. Nang gabing iyon, naglakad pa uwi si Sasaki na iniisip kung gaano siya nagalit nang biglang sumulpot si Cheska at humiling na tumira kasama niya para sa gabi. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niya sa kanya na narinig niya ang kanyang ibon na tumatawag sa kanya habang minamanmanan ang kanyang bahay gamit ang mga surveillance na inilagay.
Ngunit inakala ni Sasaki na nagbibiro lamang siya tungkol sa pag-install ng mga voice recorder. Gayunpaman, nagbanta si Cheska na ibabahagi ang memory card kasama ang ebidensya sa kanilang mga nakatataas. At agad na nagsimulang maghanda si Sasaki na nuklihan siya gamit ang ika-100 anyo ng paghinga ng kidlat, ngunit sinabi niya na nagbibiro lamang siya. At ang tunay na intensyon ay ang magsilbing seguridad niya kung sakaling bumalik ang mahiwagang babae. Nang tanungin niya kung ano talaga ang gusto niya, sinabi niyang gusto niyang magsanib puwersa dahil ang dating organisasyon niya ang naghahabol sa kanya. Ngunit inaangkin niya na ang pagtulong sa kanya ay maglalagay sa kanya sa mas mataas na panganib. Kaya, iminungkahi niya na makipagkasundo sa kanya dahil kasing yaman siya ni Elon. Agad na pinangasiwaan ni Sasaki ang sitwasyon, na sinasabing sasang-ayon lamang siya sa isang presyo, na siya mismo ang magpapas siya, ngunit sinabihan siyang umalis dahil kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Ipinaalala ni Cheska sa kanya na malala ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin sumuko si Sasaki dahil alam niyang kailangan niyang ayusin ang kanyang kwento kay Pips at suriin ang kanyang apartment para sa higit pang mga kamera bago tanggapin ang kanyang kwento. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggap ni Pips si Cheska sa apartment at hiniling sa kanya na ibahagi ang ilan sa kanyang mga mapagkukunan at koneksyon sa kanila sa halip na magbayad gamit ang pera, at pumayag siya. Nang tanungin niya kung ano ang balak nilang ibenta, sinabi ni Pips na ito ay mga mahahalagang metal, na tumutukoy sa mga gintong barya, na kanilang kinita mula sa mundo ng pantasya at kasalukuyang nahihirapang i-convert sa yen. Matapos magkasundo, nag-set up si Sasaki ng Zoom call meeting kay Akucho para kay Cheska kung saan nagpasya siyang kunin ito sa kontrata at itinalaga si Sasaki bilang supervisor nito. Sinubukan ni Sasaki na makipagtalo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na bago lang siya, ngunit sinabi ni Akucho na nagpo-promote lang siya ng isang bihasang ahente at tinapos ang tawag. Nang gabing iyon, mas nagkakilala sina Sasaki at Cheska habang kumakain sa isang magarbong restaurant, at nangako si Sasaki na tutulungan niya ito kung may umatake sa kanya. Gayunpaman, sinira ni Hashizaki ang kanilang dinner party para sigawan si Sasaki dahil sa pagtanggap niya bilang supervisor ni Cheska. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Hashizaki ng pribado at tinanong ito kung kaya niyang manipulahin ang mga likido ng tao, at kinumpirma niya na kaya niya. Ngunit sinabing hindi ito gumana nang sinubukan niya habang nasa balat pa sila. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya at inalok siya ng lutong bahay na rolled omelette para kainin sa hapunan. Gayunpaman, ibinahagi ito ni Sasaki sa kanyang karibal sa pag-ibig, si Cheska, na ikinainggit ni Hashizaki. Kinabukasan, nanunood sina Sasaki at Pips ng isang murang kopya ng pelikulang Demon Slayer. At habang nagiging galak si Pips, gumawa si Sasaki ng mga video reel niya sa social media. Kalaunan, sa mundo ng pantasya, inanunsyo ng hari sa kanyang mga nasasakupan na ang kanilang bansa ay kasalukuyang nahaharap sa walang kapantay na panganib, dahil ang pagkawasak ng mga puwersa ng Imperyong Ogon sa larangan ay walang iba kundi collateral damage mula sa isang sagupaan sa pagitan ng malaking digmaan, mga kriminal, at kanilang mga bansa ay tiyak na magbabanggaan muli sa hinaharap. Sa makatuwid, upang matiyak ang kasaganaan ng kanilang kaharian, nagtatakda siya ng isang bagong patakaran, at ito ay ang lahat ng nasa linya ng kahalili ay magkakaroon ng pantay na impluwensya sa mga usapin ng Estado. Pagkatapos ng 5 taon, kung sino man ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon ay gagawing tagapagmana ng trono ng kaharian niya. Maya-maya, naglalakad si Mark kasama ang kanyang nasasakupan, na nagbibigay sa kanya ng update tungkol sa mga kamakailang transaksyon sa negosyo, nang biglang, isang karwahe ang sumugod ng napakabilis at muntik nang masagasaan si Mark. Pagkatapos ay lumabas ang isang mayordomo mula sa karwahe at nagsimulang sumigaw kay Mark dahil sa pagbangga sa karwahe ng makapangyarihang si Count Derek. At napansin ng lalaking manggagawa na ang lalaki sa karwahe ay si Manager Herman. Samantala, tiningnan ni Sasaki ang lahat ng mga bagong bagay na binili niya at naghanda para makipagkita kay Mark. Ngunit biglang may kumatok sa pinto. Nang sumagot si Sasaki, nakita niya ang isang katulong na naghatid ng mensahe na ipinadala sa kanya ni Count Miller. Maya-maya, nakipagkita sina Sasaki at Pips kay Miller, na nagsabi sa kanila na ang bagong patakaran ng hari ay nagdulot ng walang kapantay na kaguluhan sa kaharian, lalo na sa mga maharlika at royalty.
Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Miller na ang hari ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa sa kinabukasan ng kanilang bansa at ipinaliwanag ang bagong patakaran sa kanila. Nang marinig ito, sinabi ni Pips na sa tuwing may kaharian na sasalakay sa isa pa, tiyak na ang pagbagsak ng maharlikang pamilya ng natatalong kaharian. Ngunit kahit na ganoon, nagulat pa rin siya. Nang tanungin niya kung sino ang naglalaban-laban para sa trono, sinabi ni Miller na ang karamihan sa kaharian ay sumusuporta sa unang prinsipe na si Luis or sa pangalawang prinsipe na si Adunas. Kaya sinabi ni Pips na hindi maiiwasan ang alitan. Sumang-ayon si Miller at inaangkin na pinatindi nito ang alitan sa pagitan ng mga maharlika at ang ilan ay nasawi na bilang resulta. Dahil dito, pinayuhan ni Miller si Sasaki na umalis agad sa kaharian at tumungo sa Republika ng Lunge. Kahit alam niyang magagalit ang hari sa kanya dahil sa pagsasabi niyan, tiniyak niya kay Sasaki na sisiguraduhin niyang makakarating siya ng ligtas dala ang lahat ng koneksyon niya sa Lunge at hinuhulaan na makakamit niya ang malaking tagumpay sa rehiyong iyon. Ngunit nagulat si Sasaki dahil hindi pa siya nakaranas ng isang amo na nagsabi ng ganito kagandang bagay sa kanya noon. Gayunpaman, sinabi ni Sasaki kay Miller na balak niyang magpatuloy sa pagnenegosyo sa lungsod na iyon sa hinaharap at nag-alok na ipakita sa kanya ang ilan sa mga bagong paninda na nakuha niya. Sinubukan ni Miller na makipagtalo, ngunit tiniyak sa kanya ni Pips na magiging maayos sila, kaya nagpasalamat siya sa kanila. Nang sandaling iyon, dumating ang isang katulong at ipinaalam sa kanila na may dumating na mensahero mula sa Herman Trading Company para sa ilang mahahalagang gawain. Kaya, hiniling ni Miller na ipadala siya rito. Ipinaalam sa kanila ng mensahero na si Mark ay nabilanggo sa ilalim ng akusasyon ng pang-iinsulto sa isang maharlika matapos makipag-ugnayan sa karwahe ni Count Derek sa daan. Ngunit nilinaw din niya na si Mark ay inosente dahil nakita niya ang buong nangyari. Matapos niyang ikwento sa kanila ang buong kwento, napagtanto ni Sasaki na ito ay pinaplano ng amo ni Mark, ang manager, sa tulong ni Derek, dahil sa inggit sa lahat ng tagumpay na natamo ni Mark sa kanyang negosyo. Nang maalala niya na si Derek ay ang parehong lalaking nagplano ng mga kalokohang iyon kay Esteban noon, napagpasyahan niya na ang politika ng maharlika ay mas nakakasawi kaysa sa mga nasa Senado. Sinabi ni Sasaki kay Miller na makikipagkita siya kay Mark. Kaya nagpasalamat si Miller sa kanya at binigyan siya ng isang espesyal na punyal, na magpapaisip sa mga tao na ang mga salita ni Sasaki ay sarili ni Miller kung babanggitin niya ang kanyang maharlikang pangalan. Habang papalayo si Sasaki, sinabi niya kay Pips na sinusuportahan ni Count Derek ang unang prinsipe at umaasang tatamaan si Count Miller, na sumusuporta sa pangalawang prinsipe sa pamamagitan ng paggamit sa inggit ni Manager Herman kay Mark para sa kanyang kalamangan. Nang marinig ito, nagpasya si Pips na ipahiram sa kanya ang kanyang mahika kung kinakailangan. Ngunit hiniling ni Sasaki kay Pips na hayaan siyang hawakan ito ng mag-isa dahil balak niyang hawakan ito gamit ang puwersang pampulitika, hindi ang martial one. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa selda ni Mark, at nakita ni Sasaki na tinatrato siya na parang punching bag, kaya pinagaling niya ito gamit ang mahika. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sasaki sa kanya na balak niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, at hiniling sa gwardya na sabihin kay Derek na siyasatin kung gaano kalaki ang kinita ni Mark noong panahon ng tunggalian sa Imperyong Ogan. Sinimulan ng gwardya na pagsalitaan ng mga basura si Sasaki, na sinasabing nakakakuha siya ng mga pabor sa pamamagitan ng pagkain ng himutok ni Adunas, ngunit sinabi ni Sasaki na mas mahalaga sa kanya si Mark kaysa sa pangalawang prinsipe. Naiinis ito sa gwardya, ngunit hiniling ni Sasaki sa kanya na iulat ng direkta ang kanyang mga sinabi kay Adunas kung ganoon siya nasasaktan at ipinangako sa kanya na makikinabang si Count Derek sa kanyang hinihiling. Kinabukasan, nakipagkita si Sasaki sa isa pang magarbong mangangalakal, si Joseph, at hiniling dito na suportahan ang kanyang layunin na magsimula ng isang kumpanya ng pangangalakal. Habang sinusuri ni Joseph ang datos, inamin niya na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila, ngunit inaangkin na ang pakikipagnegosyo sa kanya ay magiging mapanganib dahil siya ay mula sa kaharian ng Hearst. Nang marinig ito, nag-alok si Sasaki na ibenta ang marami sa kanilang mga produkto sa kanyang kumpanya ng pangangalakal at bilang collateral, ang bayad ay ipagpapaliban hanggang sa maitatag ang kanyang kumpanya at sa wakas ay pumayag si Joseph na sumama sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sasaki na nais niyang pangalanan ang kanyang bagong kumpanya na Mark Trading Company.
Kalaunan, sina Sasaki at Pips ay kumakain ng pagkain sa isang bangko, at sinabihan ni Pips si Sasaki na makipagkalakalan ng ginto dahil ang material ay hindi gaanong naiibenta sa normal na mundo gaya ng sa mundo ng pantasya. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Sasaki si Elsa na nagtanong tungkol kay Mark at tiniyak niya rito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak ang ligtas na paglaya ni Mark. Nang sandaling iyon, dumating si Pips at nahuli siya ni Elsa na nagsasalita. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabihan siya ni Sasaki na ilihim ang kanyang impormasyon sa iba. Pagkaalis niya, nag-impake si Sasaki ng ilang kahon ng ginto at ibinalik ni Pips ang mga ito sa totoong mundo kung saan naghihintay sa kanila si Cheska. Nang buksan niya ang isa sa mga kahon, nakita nila si Elsa na nagtatago sa loob. Samantala, sa mundo ng pantasya, hinahanap siya ni Francis at kapatid ni Elsa sa buong lupain, at sinabi nila kay Miller na hindi nila siya mahanap kahit saan, na siyang ikinabahala niya. Pagbalik sa normal na mundo, nagulat si Cheska na may mga tao sa mundo ng mahika, at sinimulan niyang suriin si Elsa na parang isang figure na Barbie, ngunit sinabihan siya ni Sasaki na bigyan sila ng oras para mag-isa. Hiniling ni Cheska na manatili dahil gusto niyang marinig ang sasabihin ni Elsa, ngunit ipinaliwanag ni Sasaki na ito ay isang maselang paksa, kaya sa wakas ay pumayag siya. Nagsimulang ma-stress si Sasaki dahil alam niyang kailangan niyang bantayan ang sinasabi niya or kung hindi ay malalaman ni Cheska na ang kanyang mga gawa-gawang kwento tungkol sa mga diwata ay isang kasinungalingan. Hindi siya makaisip ng maayos na dahilan. At bukod pa riyan, minsang sinabi ni Hashizaki na si Cheska ay isang tusong operator, na nangangahulugang maaaring lumala ang mga bagay-bagay kung mali ang sasabihin niya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Pips na kumalma dahil hindi niya maintindihan ang wika ng kanyang mundo, at ipinaliwanag na ang parehong mga salitang sinasabi niya ay sinasala sa pamamagitan ng kanyang mahika upang maunawaan ng mga lokal. Ngunit ang sinasabi ni Elsa ay naririnig ng mga tao sa normal na mundo tulad ng sa ibang mga wika sa mundo. Totoo rin ang kabaligtaran at nangangahulugan ito na hindi sila magkaintindihan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sasaki dahil wala nang pagkakataon na magbunyag si Elsa ng anumang mga lihim tungkol sa kanyang mundo kay Cheska. Nang hilingin niya kay Elsa na magpaliwanag, sinabi niya na naniniwala siya na sina Sasaki at Pips ang nasa likod ng lahat ng kamakailang kaguluhan dahil naaresto si Mark noong araw na dumating sila. At kahit na matapos siyang maaresto, nahuli niya silang nagpupuslit ng ginto, na inakala niyang kabayaran sa pagbebenta kay Mark kay Count Derek. Sinabi ni Sasaki na hindi ito totoo dahil ginagawa niya ngayon ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas si Mark. At ang gintong nakita niya ay ang kinita niya sa pagnenegosyo. Balak niyang gamitin ito upang kumita kay Cheska at pagkatapos ay bilhin muli si Mark sa mabuting katayuan. Ngunit ang presensya ni Elsa roon ay magdudulot ng pagdududa sa kasunduan. Nang marinig ito, nagsimulang sumama ang loob ni Elsa, ngunit tiniyak niya rito na hindi niya kailanman pagtataksilan sina Miller or Mark at sumumpa na ang sinasabi nito sa kanya ay ang katotohanan. Bigla, inatake ni Cheska si Elsa, ngunit pinalipad siya ni Pips gamit ang isang atake ng hangin, at tinanong siya ni Sasaki kung ano ang ginagawa niya. Inaangkin ni Cheska na sinusubukan lamang niyang sirain ang isang insekto sa kanyang balikat, ngunit nagbanta si Pips na maglalagay ng sumpa sa kanya na pipilitin siyang sumunod. Habang pinapagana ni Pips ang bilog ng sumpa, sinabi ni Cheska na wala siyang ibig sabihin, ngunit agad niyang niluwagan ang kanyang pagkakahawak sa hangin at tumalon siya upang atakihin siya. Gayunpaman, itinali siya ni Pips gamit ang mga mahiwagang kadena at pinapagana ang spell. Habang nahihirapan si Cheska na makabangon muli, tinanong niya si Pips kung ano ang ginawa nito sa kanya at sinabihan siya nitong suriin ang likod ng kanyang kamay. Nang tumingin siya, nakakita siya ng marka ng sumpa at ipinaliwanag ni Pips na ang marka ay lalong lalapit sa kanyang laman sa tuwing makakaramdam siya ng mali siya or masamang intensyon sa mga ito. Kapag kumalat na ito sa kanyang katawan, siya ay magiging isang anyo na mas deformed kaysa sa mga sumpa ni Mush ito at masasawi pagkatapos. Nilinaw niya na kahit ang pinakadakilang kapangyarihang regenerative ay hindi makapagliligtas sa kanya mula sa pagkawasak na ay dudulot ng sumpa sa kanyang katawan, at binalaan siyang huwag nang subukan muli ang anumang nakakapinsala sa kanila upang hindi niya ma-trigger ang sumpa. Gayunpaman, muling sumugod si Cheska. Ngunit hinaranggan ni Sasaki gamit ang isang mahiwagang kalasag at ang sumpa ay nagsimulang kumalat ng mas malalim sa kanyang braso.
Kaya, sa wakas ay sumuko na siya. Ipinaliwanag niya na naisip niyang maaari niyang samantalahin ang isang kahinaan upang makapasok si Sasaki sa kanyang sarili. Ngunit muli siyang pinigilan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay hiniling ni Sasaki kay Elsa na hayaan siyang iuwi siya dahil mapanganib doon, ngunit sinabihan niya itong maghintay dahil marami pa siyang itatanong sa kanya. Nangako siyang bibisitahin siya at ipaliwanag ang lahat, ngunit hiniling niya na malaman ang lahat tungkol sa normal na mundo at kay Sasaki sa sandaling iyon. Habang iniisip ni Sasaki kung paano tutugon sa kanya, naalala niya na ang kanyang katayuan sa kanya ay nakakaapekto sa kanyang katayuan sa pamilyang Miller at ayaw niyang masira ang kanilang relasyon, kaya iminungkahi niya na sumama sa kanya. Maya-maya, sina Sasaki at Elsa ay nasa isang lancha, at humanga siya sa lahat ng magagandang gusali sa paligid. Kaya, sa wakas ay inamin niya na nagtitiwala siya kay Sasaki dahil ang kaharian niya ay wala sa lahat ng mga mag-agarang bagay na nakikita niya. Nang tanungin niya si Sasaki kung bakit ito napunta sa kanilang mundo, sinabi nitong ito ay upang magtatag ng maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit hindi niya nabanggit ang bahagi kung saan ginagawa rin niya ito para sa personal na kasiyahan. Gayunpaman, pinutol ni Cheska ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol sa kung paano nila siya nakalimutan. Kaya nagsinungaling si Sasaki na pinupuri lang siya ni Elsa dahil sa kanyang hitsura bilang isang Hapones na bersyon ni Zendaya. Pagkatapos, gumugol silang tatlo ng dekalidad na oras sa lungsod na gumagawa ng mga masasayang aktibidad ng magkasama, ngunit naging kakaiba ang mga bagay nang sinubukan ng isang tagapagbalita na interbyuhin si Elsa. At sa kabutihang palad, sinabihan sila ni Sasaki ng isang sapat na kasinungalingan upang mapaalis sila. Pagkatapos lang, isang lalaki ang nahulog mula sa isang paamano. Ngunit bago pa man siya mahulog sa ilog, iniligtas siya ni Elsa gamit ang levitation magic, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, binigyan ni Sasaki si Cheska ng hudyat. Kaya, ginamit niya ang kanyang drain touch upang pabagsakin ang lahat ng mga saksi, na nagpapahintulot sa kanila na tumakas, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila na hinahabol na sila ng bureau. Kalaunan sa opisina ng bureau, nagsinungaling si Sasaki kay Akucho na si Elsa ay isang psychic na kilala ni Cheska, at naroon lamang siya para sa isang palakaibigang pagbisita. Pagkatapos ay hiniling ni Akucho kay Cheska na tulungan siya na in-neutralize ang isang B-rank telekinesis user na tumulong sa kanya noong pagsalakay sa base ng kanyang dating grupo at itinalaga si Sasaki bilang kanyang partner. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Elsa kay Sasaki na gusto niyang matuto ng higit patungkol sa mundo nito upang maihatid niya ang impormasyon sa kanyang ama. Ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring manatili ng mas matagal dahil maaari siyang makulong dahil sa kawalan ng identity number. Gayunpaman, inaangkin niya na kailangan niya ang impormasyon upang protektahan ang kanyang mundo. Ngunit ipinaliwanag ni Sasaki at Pips na ang kanyang mundo ay medyo makapangyarihan na. Bigla siyang nalungkot nang mapagtanto niyang magagalit sa kanya ang kanyang ama. Ngunit nangako si Pips na ipapaliwanag nila ni Sasaki ang lahat kay Miller at inanyayahan siyang manood ng paborito nitong anime kasama niya. Kalaunan sa mundo ng Pantasya, naglalakad si Francis papunta sa bilangguan dala ang punyal ni Miller, naalala kung paano ito ibinigay sa kanya ni Sasaki habang hinihiling na magdala ng pagkain kay Mark para pasayahin siya. Pagdating niya sa selda ni Mark, inabot niya sa kanya ang bento box ng pagkain, ngunit natakot siya nang makakita siya ng daga. Kaya, tiniyak sa kanya ni Mark na hindi niya hahayaang nakawin ito ng daga. Samantala, nagkita sina Sasaki at Elsa at Miller, at humingi siya ng tawad sa kanyang ama, kaya niyakap siya nito habang nagpapahayag ng ginhawa na ligtas siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagdudulot ng gulo kay Sasaki, ngunit sinabi ni Pips na kasalanan nila. Nang tanungin ni Sasaki kung mayroon na ba silang progreso sa pagpapalaya kay Mark, sinabi ni Miller na ilang beses na niyang nakausap si Count Derek, ngunit hindi pa rin bumuti ang mga bagay-bagay. Bigla, dumating ang isang katulong at ipinaalam kay Miller na mayroon siyang bisita, ngunit ikinagulat niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa labas na ng nakakandadong silid si Elsa at ginagawa ang lahat para makinig sa kanila hanggang sa dumating ang kanyang kapatid na si Kai, at sinabihan siyang huwag na silang mag-alala sa pamamagitan ng pagkawala ng ganoon. Samantala, sa loob ng silid, ang bisita, si Herman, ay humingi ng tawad kay Miller para sa lahat ng gulo na dulot ni Mark.
Ngunit sinabi ni Miller na hindi siya nagdulot ng anumang gulo, at balak niyang palayain si Mark mula sa bilangguan. Gayunpaman, isiniwalat ni Herman na si Count Derek ay nagbigay ng sentensya para kay Mark at siya ay tatapusin sa mga darating na araw. Agad na nagalit si Miller, na sinasabing hindi niya hahayaang masawi si Mark. Ngunit sinabi ni Herman na ayaw niyang gumawa siya ng mas malaking pagsisikap para kay Mark or mawalan ng puri si Count Derek. Pagkatapos umalis ni Herman, sinabi ni Miller kina Sasaki at Pips na kakausapin niya si Count Derek at magdadala ng mga reparasyon sa pananalapi sa ngayon. Binanggit ni Sasaki ang katotohanan na sinubukan ni Count Derek na sakupin ang bahay ni Miller at hiniling na malaman ang higit patungkol sa kanya. Sinabi ni Miller na si Derek ay isang mahusay na estadista at ang kanyang kahusayan sa bagay na iyon ay maaaring magparamdam sa kanya ng labis na pagiging malamig. Sa mga usaping domestiko, isa siya sa mga pinakamahusay sa kaharian, ngunit siya ay walang awa sa paghabol sa kanyang mga layunin at mahusay sa pagkontrol ng mga bagay-bagay para sa kanyang kapakinabangan. Nakaka-relate si Sasaki dahil ang kanyang amo, si Akocho, ay ganoon din, ngunit tinanong niya kung ang kanyang ginagawa ay isang pattern. Ipinaliwanag ni Miller na ang alitan sa pagitan ng mga pamilya nina Derek at Miller ay nagaganap na sa loob ng maraming henerasyon, at nag-aaway na rin sila para sa teritoryo noon. Naniniwala siyang ang insidenteng ito ay pagtatangka ng konde na agawin ang Herman Trading Company mula kay Miller at damputin ang kanilang mga ari-arian. Nang marinig ito, hindi nagulat si Sasaki sa kanilang drama sa politika, at inalok niya itong samahan sa paglalakbay na ito. Habang nasa karwahe, tinanong ni Pip si Sasaki kung bakit niya ito kinakausap, at ipinaliwanag ni Sasaki na mahirap sukatin ang isang tao nang hindi nagkakaroon ng oras para sa kanya. Ngunit sinabi ni Pips na gustong-gusto niya ang paikot-ikot na paglapit sa lahat ng bagay. Sinabi ni Sasaki na wala siyang kapangyarihang lutasin ang lahat sa isang iglap, tulad ng ginagawa ni Pips. At nang tanungin ni Pips kung ano ang hawak niya, sinabi niyang ito ay isang souvenir. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang destinasyon at napansin ni Sasaki ang isang maharlika na nakatitig sa kanya mula sa kanyang karwahe. Nang magkita sila ni Derek, sinabi ng marangal na basura na wala nang masasabi or magagawa si Miller para baligtarin ang hatol na kasawian kay Mark dahil napagpasyahan na ito. At napansin ni Sasaki na ang kanyang malamig na aura ay katulad ng sa isang pinuno ng departamento ng isang kliyente na lagi niyang kinakalaban. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Derek bilang isang mangangalakal, at pinuri ito ni Derek sa pagtulong kay Adonis na ligtas na makabalik mula sa digmaan. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sasaki ng isa sa mga walkie-talkie na ibinebenta niya bilang tanda ng kanilang pagkakakilala at ipinaliwanag na ito ay isang aparato na nagbibigay daan sa komunikasyon sa malalayong distansya. Sinabi ni Derek na interesado siya rito at sinimulang ilista ang ilan sa iba pang mga dekalidad na paninda ni Sasaki na narinig niya, kabilang ang mga binocular, calculator, at mga baterya, at sinabi ni Sasaki na ibinebenta niya ang mga ito sa Herman Trading Company. Nang tanungin ni Derek si Miller kung bumibili siya mula kay Sasaki, inamin ni Miller na minsan ay hinihiling niya ang kanyang mga serbisyo. At ipinaliwanag ni Sasaki na malaking tulong ang ibinigay ni Mark sa kanya simula nang magnegosyo siya. Nang marinig ito, inalok ni Derek na palayain si Mark sa kondisyon na ibebenta ni Sasaki ang lahat ng stock nito sa kanya sa hinaharap. Ngunit galit na itinuro ni Miller na ang responsibilidad ay magiging napakabigat para kay Sasaki dahil isa lamang siya sa mga kliyente ni Mark. Gayunpaman, iginiit ni Derek na pipilitin niya si Mark na tapusin kung hindi niya itutuloy ang kasunduan. Kaya, humingi si Sasaki ng oras para mag-isip bago magdesisyon. Pagkatapos ay binigyan siya ni Derek ng 1 buwan para magdesisyon. Pagkatapos ng pulong, nagsimulang mag-alala si Miller tungkol sa negosyo ni Sasaki. Ngunit sinabi ni Sasaki na ayos lang ito dahil wala itong kwenta kumpara sa buhay ni Mark. Bigla, sumulpot si Francis at nagsimulang magmakaawa sa kanya na gumawa ng paraan tungkol sa nalalapit na pagpaslang kay Mark. Kaya, hiniling ni Sasaki kay Miller na bigyan siya ng ilang linggo para mag-set up ng isang master plan. Pagkaalis nila, inalok ni Pips na lutasin ang lahat ng madali sa pamamagitan ng pagpuksa sa kalaban, ngunit sinabi ni Sasaki na iyon na ang kanilang huling paraan at hiniling niya sa kanya na tumulong sa kanyang pangunahing plano.
Nang gabing iyon, ipinaalam ni Derek kay Herman na pansamantala niyang ipinagpaliban ang pagpaslang kay Mark dahil plano niyang makuha ang suporta ni Sasaki sa Herman Trading Company upang si Luis ay makoronahan bilang hari. Kinabukasan, tinulungan siya ng katulong ni Sasaki na si Mary na iimpake ang kanyang dala. Kaya, pinasalamatan niya ito ng sapat na barya para makabili ng manika ng labubo. Nang tanungin ni Pips kung bakit siya nag-iimpake ng ginto, sinabi niyang maaaring kailanganin niya ng pera at hiniling kay Pips na tulungan siyang tawagan si Joseph. Di nagtagal, dumating si Joseph at inabot sa kanya ni Sasaki ang pakete at inalok na magdala ng doble sa lalong madaling panahon. Nang sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Matisi ang dumating. Kaya, ipinakilala siya ni Joseph bilang kanyang kaibigan na ngayon ay nagtatrabaho sa bangko. Gayunpaman, naalala ni Sasaki na siya pa rin ang lalaking nakita niya sa isang bahay ni Derek. Sa normal na mundo, naghihintay si Otonari sa labas para sa pagdating ni Sasaki, ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog sa kanyang silid, na nagpagulat sa kanya kung umuwi ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang makinig ng palihim at nagulat nang marinig niya ang boses ni Pips. Bigla, binuksan ni Sasaki ang pinto at sinabihan siyang magtatrabaho muna siya bago umalis. Habang nasa daan, tumawag si Cheska para ipaalam sa kanya na handa na ang lahat at hinihintay niya itong kunin. Pagbalik sa mundo ng Pantasya, umuwi si Miller at sinabihan si Elsa na maayos ang kanilang plano. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimulang pagtawanan ni Herman ang koponan ni Sasaki dahil sa palagay niya ay hindi nila maaabot ang deadline, ngunit sinira ni Derek ang kanyang mga pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa malaking utang na kinuha niya kamakailan. Nang sandaling iyon, dumating ang isang mensahero na may dalang ilang impormasyon na nagpangiti kay Derek. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si Francis sa tabi ng restoran, kinakabahan sa engkwentro na malapit nang mangyari, ngunit pinakalma siya ni Sasaki sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat at pagsasabing kumilos ng normal. Di nagtagal, dumating sina Derek at Herman kasama si Mark sa sasakyan. Nang pumasok si Derek sa restoran, tinanong niya si Sasaki kung bakit niya pinili ang lugar na iyon, at ipinaalam sa kanya ni Sasaki na siya ang may-ari ng restoran, na gustong mag-aliw sa kanya habang sila ay nag-uusap. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Francis bilang kanyang punong chef at tinanong kung nasaan si Mark at sumagot si Derek na naghihintay siya sa karwahe. Nilinaw niya na si Mark ay palalayain kung magkasundo sila at agad siyang ipapadala sa lugar ng pagpaslang kung hindi. Nang magtanong si Derek tungkol kay Miller, sinabi ni Sasaki na malapit na siyang makarating doon. Sa sandaling iyon, dumating ang gwapong blonde na lalaki na kanilang nabanggit kasama si Adonis at nagulat si Derek nang makita ang prinsipe roon. Pagkatapos umalis si Francis upang kumuha ng kanilang pagkain, tinanong ni Derek kung bakit naroon si Adonis at sinabi ng prinsipe na ito ay dahil gusto niyang subukan ang pantasyang pagluluto ni Francis at mas makilala rin ang lahat. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Derek na huminahon upang mapag-usapan nila ng buo ang mga bagay tungkol sa kanilang bansa. Ginugol nila ang sumunod na ilang minuto sa pag-uusap tungkol sa mga paraan upang mapabuti ang kaharian, at hindi nagtagal ay sinimulan ni Derek ang pagsasalita sa prinsipe. Sinabi ni Adonis na nagulat siya na isa sa mga taga-suporta ng kanyang kapatid ay ganoon ang pagsasalita sa kanya, ngunit sinabi ni Derek na hindi mahalaga iyon dahil ang kanyang paggalang sa maharlikang pamilya ay tunay. Pagkatapos ay tahasang hiniling ni Adonis sa kanya na palayain si Mark at hayaan si Sasaki at ang iba pa na magbayad sa kanya para sa mga pinsalang inaangkin niya mula sa insidente. Sumang-ayon sina Sasaki at Miller sa panukalang ito, na sinasabing ibibigay nila sa kanya ang anumang gusto niya. Ngunit sinabi ni Derek kay Adonis na ibinigay na niya sa kanyang mga tauhan ang kanyang kondisyon upang ayusin ang bagay na ito, at papayag lamang siyang palayain ang mga ngalakal kung papayag si Sasaki na ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Adonis na hindi ito katanggap-tanggap at sinabing para rin ito sa kapakanan ni Derek. Ito ay nakalilito kay Derek. Kaya, ipinaliwanag ni Sasaki na ibinebenta niya ang kanyang mga paninda ng buo sa pagpapasya ni Adonis. At dahil naging interesado na siya sa kanyang mga ari-arian, inutusan niya si Sasaki na ibenta lamang sa mga taong lubos niyang mapagkakatiwalaan, kaya naman mahigpit niyang pinakitunguhan sina Mark at Miller. Inaangkin niya na ang pagdaragdag ng ikatlong partido sa kasunduan ay isang paglabag sa awtoridad bilang parangal kay Adonis at hiniling kay Derek na magtakda ng ibang presyo para sa pagpapalaya kay Mark.
Nang marinig ito, sa wakas ay sumang-ayon si Derek na muling pag-isipan ito, at sinubukan ni Herman na tumutol, ngunit sinabihan siya ni Derek na tumahimik dahil nasa harapan siya ng prinsipe. Gayunpaman, humingi si Derek ng 1,000 gintong barya bago palayain si Mark, ngunit inaangkin ni Miller na katawa-tawa ang magbayad ng napakalaking halaga para sa isang karaniwang tao. Inaangkin ng sakam na basura na mas mahalaga ang dignidad ng isang maharlika kaysa sa halaga ng isang karaniwang tao, at ito ay isang maliit na halaga dahil ang peerage ay isang tungkuling ipinagkaloob sa kanila ng kanilang lahi. Dagdag pa niya na sa karamihan ng mga pagkakataon, hindi matiis na maglagay man lang ng presyo dito. At nakakagulat na pumayag si Sasaki na ibigay sa kanya ang 1,000 gintong barya. Nang marinig ito, ipinaalala sa kanya ni Derek na dapat itong 1,000 malalaking gintong barya sa halip na mga regular at tinanong kung makukuha niya talaga ito. At tiniyak sa kanya ni Sasaki na ang bawat barya ay ipapasa. Sinabi ni Derek na gusto niya ang pera sa loob ng 1 taon. At pumayag si Sasaki sa kanyang mga hinihingi, ngunit binalaan siya ni Miller at Adunas na maaari siyang tawaging kriminal kung hindi niya tutuparin ang kasunduan. Gayunpaman, sinabi ni Sasaki na hindi kailangang mag-alala at nag-alok pa nga na bigyan si Derek ng 500 malalaking gintong barya bilang paunang bayad, na nangangakong babayaran ang natitirang 500 sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni Derek na imposible ito dahil kahit ang mga kabalyero ay walang ganoong kalaking pera at inakusahan siya ng pagtatangkang lokohin siya. Ngunit sinabihan siya ni Sasaki na kumalma at sinabing sulit ang bawat isa sa kanyang malalaking gintong barya dahil magdadala ito sa kanya ng napakaraming kayamanan na mabibili niya ang buong kaharian ng Hearst. Ipinaalala niya sa kanila na ang kaharian ng Hearst ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon dahil maaaring umatake muli ang kalapit na bansa, at sinabing hindi matiis ang pagkawala ni Mark dahil kailangan nila siya upang palakasin ang kanilang bansa para sa hindi maiiwasang hinaharap na iyon. Pagkatapos ay nanumpa si Sasaki na babayaran ang buong halaga at yumuko habang nagmamakaawa sa kanya na palayain si Mark. Tinanong ni Derek kung bakit labis na nag-aalala si Sasaki tungkol sa figurya ng kanilang kaharian kahit na siya ay isang dayuhan. Kaya ipinaliwanag ni Sasaki na ang tinubuang bayan ng kanyang mahal na kaibigan ang gustong protektahan ito at ipinaalala sa kanya na lahat sila ay kapwa maharlika ng kaharian ng Hearst. Nang marinig ito, sa wakas ay tinanggap ni Derek ang alok at sinabing ang mga salita ni Sasaki ang nagpaisip sa kanya na ang kanyang sariling interes lamang ang pinaglilingkuran niya sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang dating hinihingi na 1,000 gintong barya at nangakong palalayain agad si Mark dahil sabik na siyang makita kung gaano magiging mahalaga si Mark sa pagtatatag ng kinabukasan ng kaharian gaya ng sinabi ni Sasaki. Nagmakaawa ang babon na si Herman na muling pag-isipan ito, ngunit tumanggi si Derek. Kaya, nagbanta siyang sasabotahehin ang kanyang posisyon bilang isang maharlika. Sa sandaling iyon, dumating si Joseph at ipinakilala siya ni Sasaki sa iba bilang pinuno ng Kepler Trading Company sa Lons Republic. Pagkatapos ng pagpapakilala, sa wakas ay pinakawalan nila si Mark at habang may luha sa kanyang mga mata, pinasalamatan niya si Sasaki sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos, nakipagkita si Mark kay Joseph upang ayusin ang mga bagay-bagay para sa kanilang bagong kumpanya ng pangangalakal. Nang gabing iyon, ikinwento ni Sasaki kay Pips ang kanyang buong plano at kung paano ito naging maayos sa tulong ni Joseph, at pinuri siya ni Pips dahil sa pagkakaroon ng katalinuhan. Nang umuwi si Sasaki, nagulat siya na nasira na ito. Bigla, may nagtangkang pumaslang sa kanya mula sa isang skyscraper na malapit, ngunit hinaranggan ni Sasaki ang bala gamit ang isang mahiwagang kalasag. Nang sandaling iyon, may ilang armadong lalaki na pumasok sa pinto at nagsimulang magpaputok sa kanya, ngunit ang mga bala ay naharangan lahat ng bersyon ni Pips ng Gojo's Infinity. Nagpasalamat si Sasaki kay Pips para sa kanyang tulong, ngunit humingi ng tawad si Pips sa hindi pag-set up nito ng mas maaga, at sinabi ni Sasaki na ayos lang dahil hindi niya inaasahan na magpapaputok ang mga lalaki. Pagkatapos ay natagpuan niya si Cheska kung saan siya nagtatago at sinabihan siyang manatiling tahimik upang mapagaling niya ang kanyang mga pinsala. Habang pinapagaling niya siya, sinabi niya na gustong-gusto ng Bureau ang kanyang mga kapangyarihang magpagaling, ngunit hiniling ni Sasaki na huwag siyang iulat, at pumayag siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang mga lalaking nagpapaputok sa kanila ay bahagi ng execution squad ng kanyang dating organisasyon, at ang psychic pagkatapos noon ay kabilang sa kanila.
Nagulat si Sasaki na gusto niyang isagawa ang kanilang misyon sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, ngunit sinabi ni Cheska na maaaring hindi na muling dumating ang pagkakataon kung palalampasin niya ito. Nang marinig ito, sinabi ni Pips na hindi na nila kayang tumakas pa at iminungkahi na puksain ang lahat ng mga kaaway ng sabay-sabay. Nang tanungin ni Cheska si Pips kung ano ang kanyang layunin, tumanggi siyang sabihin sa kanya at inanunsyo na siya na ang haharap sa bagay na ito ng mag-isa. Nang sandaling iyon, isang lalaking nakasalamin ang nagpakita at naghahanap kay Cheska. At nang makita niya ito, nagsimula siyang magmakaawa sa iba na tumakas kasama niya, sinasabing wala silang pagkakataon laban sa kanya. Nang tanungin ni Sasaki kung sino siya, isiniwalat niya na siya ang alpha male na namumuno sa masamang psychic organization na nagngangalang Jack. Nagtanong si Pips tungkol sa kanyang psychic ability. Kaya ipinaliwanag niya na kaya niyang bigyan ang kanyang imahinasyon ng pisikal na anyo, at ang kanyang mga kapangyarihan ay sumasaklaw sa napakalawak na saklaw na kahit ang organisasyon ay hindi alam ang mga limitasyon nito. Nang mapansin ni Jack si Sasaki, tinanong niya si Cheska kung ito ang asukal de papa niya at sumagot ito na kinailangan niyang maghanap ng ibang lalaki dahil naging mahigpit ito sa kanya. Hiniling niya sa kanya na bumalik, ngunit tahasan siyang tumanggi. Kaya't nagpatawag siya ng isang shadow clone ni Cheska. Nang makita ito, tinanong ni Sasaki kung magagamit ng replika ni Cheska ang kanyang mga kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Cheska na maiintindihan niya ang mga pangyayaring ito dahil malawak na kilala ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay hiniling niya kina Sasaki at Pips na tulungan siya upang makatakas man lang sila, ngunit natatakot si Sasaki na patuloy na tutugan ang clone kahit na matapos nila siyang talunin. Tiniyak sa kanya ni Sasaki na may lalabas niya sila agad mula roon at hiniling kay Pips na tulungan siyang may segawa ito. Pagkatapos ay nagsimulang magyabang si Jack tungkol sa kung paano niya ibubuga ang kanilang mga laman loob na parang basura, ngunit biglang inactivate ni Pips ang kanyang teleportation spell, na naglipat sa kanilang lahat palayo. Sa labas, sinabi ni Cheska na maaaring alam na ng mga psychic ang kanyang mga kilos ng maaga, at naalala ni Sasaki na iisa lamang ang tao na nakakaalam tungkol sa kanyang misyon. Pinutol ni Pips ang kanyang brainstorming upang sabihin na nais niyang malaman ang mga limitasyon ng mga kakayahan ni Jack, at ipinaalam sa kanila ni Cheska na wala pa siyang nakikitang gumagaya sa anumang natural na penomeno. Gayunpaman, inaangkin niya na pinalala nito ang kahirapan ng kahilingan ng koanihan, at nagulat si Sasaki na balak pa rin niya itong tuparin. Pagkatapos ay nag-alok si Cheska na tulungan sina Sasaki at Pips sa kanilang mga transaksyon sa hinaharap kung tutulungan nila siya sa mga misyon, at hahanap pa siya ng base ng operasyon sa ibang bansa. Ipinaalala sa kanya ni Pips ang tungkol sa sumpa sa kanyang kanang kamay, ngunit sinabihan siya ni Sasaki na hayaan siyang hawakan ito ng personal dahil mahalaga sa kanya na makipag-ayos sila bilang pantay sa halip na gamitin ang sumpa upang hingin ang kanyang pagsunod. Nang tanungin niya kung tatanggapin nila ang kanyang alok, sinabi ni Sasaki na mas gusto niyang huwag masawi, at gusto niyang marinig ang kanyang plano bago gumawa ng kanyang desisyon. Nang sandaling iyon, sumama si Jack kasama ang isa pang psychic na biglang nawala. Napagtanto ni Cheska na ang isa pang psychic ay kathang-isip lamang niya, na ginamit niya para sa transportasyon. Nang tanungin ni Sasaki kung paano niya nalaman ang kanilang lokasyon, sinabi ni Jack na nakatanggap siya ng balita mula sa isang matalik na kaibigan, at ito ang nagpaisip kay Sasaki na nakikipagtulungan siya sa bureau. Ikinagulat ito ni Cheska, ngunit pinalala pa ni Jack ang sitwasyon nang sabihin niya sa kanya na alam niya ang lahat ng kanilang kinaroroonan dahil may access ang bureau sa lahat ng security camera sa paligid. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sasaki na ginagawa lang pala ito ni Chief Akucho, at sinusubaybayan niya sila simula noong araw na dinala nila si Elsa sa pamamasyal, ngunit iniisip niya kung ano talaga ang relasyon ni na Akucho at Jack. Pagkatapos ay hiniling ni Sasaki kay Pips na ay teleport sila palayo, ngunit nagpa siya si Jack na maglaro ng spoiler sa pamamagitan ng paghagis ng isang malaking batch ng mga granada sa kanila. Mabuti na lang at natagos ni Pips ang lahat ng granada sa mga magic bubble bago pa man ito sumabog, at sinimulan ni Sasaki na takpan ang kanyang maluwalhating hari ng ibon para sa pagsasaliksik ng mga granada bago pa man ito sumabog, at sinimulang lagyan ng papuri ni Sasaki ang kanyang maluwalhating hari ng ibon para sa pagsasaliksik ng mga granada bago pa man ito sumabog. Matapos pag-usapan ang kanilang mga plano sa pamimili ng ilang minuto, humingi ng pahintulot si Pips na ipadala si Jack sa kabilang buhay, at agad na pumayag si Cheska.
Pagkatapos ay lumipad si Pips patungo kay Jack, at pinaputukan siya ni Jack ng ilang mga spell ng apoy, ngunit binura niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay inihagis siya ni Jack ng isang malaking bowl ang apoy, ngunit tinabig ito ni Pips at pinasabog siya gamit ang sarili niyang spell ng apoy. Kinansela ni Jack ang spell ng apoy gamit ang sarili niyang magic spell at gumawa ng isang magic sword na nagbubura sa anumang mahawakan nito mula sa pag-iral. Habang pinapagana ni Jack ang kanyang mga ofensibong galaw, umiwas si Pips, ngunit tinawag ni Jack ang isang kakaibang karakter na tumusok sa kanya. Nang makita ito, natakot si Sasaki, ngunit gumawa si Pips ng isang Uno reverse nang biglang nabura ang karakter na umatake sa kanya. Ikinagulat ito ni Jack, ngunit mas lalong lumakas ang aura ni Pips sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang sarili, at ito ang dahilan kung bakit tuluyang sumuko ang masamang psychic. Habang papalayo si Jack, nilapitan siya ni Sasaki at hiniling na ilihim ang kanyang mga kakayahan kapalit ng kanyang kaligtasan. Pagkatapos, tinupad ni Cheska ang kanyang kasunduan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng base at pag-order ng ilang mga bagay para sa kanila. Bigla, tumawag si Hashizaki upang ipaalam kay Sasaki na ang punong tanggapan ng Koanihan ay inaatake ng mga mahiwagang babae. Pagkalipas ng isang oras, dumating sina Sasaki at Cheska sa punong tanggapan ng Koanihan sakay ng isang helikopter at sinabi sa kanya ni Sasaki na ang pag-atake ng Magical Girl ay binyansagang isang pambobomba ng tulisan upang hindi malito ang publiko. Nang sandaling iyon, isang kulay rosas na sinag ng liwanag ang sumalubong sa kanila at napagtanto ni Sasaki na ito ay mula sa kulay rosas na Magical Girl. Matapos gibain ang gusali ng punong tanggapan ng Koanihan, lumutang ang dalawang Magical Girl sa ibabaw ng mga guho, naghahandang harapin ang mga armadong pulis sa harap nila. Nang tumawag si Hashizaki upang tanungin si Sasaki kung naroon siya, kinumpirma niya na naroon siya at sinabihan siya na isang block ang layo niya mula sa punong tanggapan. Kaya, hiniling niya sa kanya na sumugod doon sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Sasaki na ang pagpapauwi kay Pips ay isang pagkakamali dahil kung naroon siya, agad niyang nai-teleport si Cheska palapit sa mga Magical Girl, na nagpapahintulot sa kanya na tapusin sila gamit ang kanyang Drain Touch. Gayunpaman, nagbago ang kanyang isip nang maalala niya na mapanganib lamang nito ang paglalantad kay Pips sa bureau. Nagpasya siyang asikasuhin ang mga bagay-bagay at hiniling kay Cheska na sumama sa kanya sa pagsisiyasat sa pinangyarihan. Sa labas ng bureau, sinubukan ng mga ahente na paputukan ang dilaw na mahiwagang babae, ngunit lumikha ito ng harang na madaling hamarang sa kanilang mga putok. Agad silang inutusan ni Hashizaki na umatras, ngunit pinaputukan sila ng kulay rosas na mahiwagang babae ng isang guwang na kulay rosas. Habang patuloy na nagpapaputok ang mga lalaki, hinaranggan ng dilaw na mahiwagang babae gamit ang kanyang kalasag at si Akucho, na nagmamasid mula sa control room, ay nagsimulang mag-alala hanggang sa makita niyang dumating na sina Sasaki at Cheska. Habang nagtatago, tinanong ni Cheska si Sasaki kung paano sila magpapatuloy dahil hindi nila masisira ang harang. Ngunit sinabi ni Sasaki na hindi nila kailangang masira, sa halip ay lumikha sila ng maraming tubig sa loob ng harang upang kanselahin ito. Sinasabi ni Cheska na medyo mahirap gamitin ang mga kapangyarihan sa loob ng isang mahiwagang harang. Ngunit sinabi ni Sasaki na mas madali para sa kanya dahil gumagamit siya ng ibang kakayahan bukod sa psychic. Matapos pumayag si Sasaki na ituloy ang kanyang plano, nagmakaawa siya sa kanya na huwag tapusin ang mga mahiwagang babae dahil gusto niyang patumbahin ang kulay rosas at paurungin ang dilaw. Sinubukan niyang makipagtalo, ngunit sinabi ni Sasaki na ang kanyang plano ay magbibigay sa kanya ng spotlight sa bureau, na siyang dahilan kung bakit siya tuluyang sumunod. Nang mapansin ni Sasaki ang isang kamera sa gitna ng mga guho, ginamit niya ito upang tawagin ang atensyon ni Akucho. Kaya, inutusan ni Akucho si Hashizaki na umatake, na sinasabing may plano. Nang marinig ito, ginamit ni Hashizaki ang tubig mula sa kanyang bote upang lumikha ng isang lightsaber at ginamit ito upang hampasin ang harang, ngunit wala itong napinsala sa harang. Habang naghahanda ang mga Magical Girls para sa isang kontra-atake, biglang naghagis si Sasaki ng isang spell na pumuno sa harang ng tubig, na nagpasimula sa kanilang pagkataranta para sa kanilang buhay. Ang dilaw na mahiwagang babae ay lumikha ng butas sa harang, na nagsimulang umagos ang tubig. Ngunit pinalamig ni Sasaki ang butas at isinara ang lahat ng iba pang butas na kanilang nilikha.
Habang nagsisimulang malunod ang mga mahiwagang babae, biglang nagpakita si Cheska sa likuran nila at ginamit ang kanyang Drain Touch upang patumbahin ang kulay rosas na mahiwagang babae. Ito ang nagpagalit kay Yellow Girl at sinubukan niya silang sirain gamit ang isang malakas na pagsabog, ngunit hinaranggan ni Sasaki gamit ang isang mahiwagang yelong panangga. Nang tanungin ng babae si Cheska kung ano ang ginawa niya sa kanya, sinabi ni Cheska na magiging maayos siya sa loob ng ilang araw. Kaya, nagbanta ang magical girl na maghiganti balang araw bago umalis sa pamamagitan ng kanyang portal. Bigla, itinutok ni Hashizaki at ng lahat ng iba pang ahente ang kanilang mga baril kay Cheska, ngunit ipinaliwanag ni Sasaki na nasa kanilang panig siya, at dumating ang pinuno upang purihin siya sa kanyang mga pagsisikap. Nang tanungin ni Sasaki kung bakit sila inatake ng mga mahiwagang babae, sinabi ni Akutsu na inatake na rin sila ng mga mahiwagang babae noon, ngunit inaalam pa rin nila ang mga detalye. Hinulaan ni Cheska na muling aatake ang mga mahiwagang babae sa hinaharap at iminungkahing palakasin ang kanyang puwersa upang matiyak na hindi ito mangyayari. Kaya, sa wakas ay nagpasya siyang kunin siya ng full-time. Ito ang ikinatuwa niya dahil sa wakas ay magiging isang lingkod bayan na rin siya tulad ng iba sa kanila.